Pagdating ko sa bahay mula sa trabaho, binuksan ko ang pinto at nakita ko ang asawa ko na nag-aalaga ngang bata habang nagluluto. Ang mga magulang ko at kuya ko ay nakaupo sa sofa na nanunod ng TV at nag-scroll ng cellphone. Kaagad kong sinabi, "Bukas, lilipat na kayong tatlo. Huwag ko na kayong makita dito." Ang pangalan ko ay Daniel Reyes, 38 taong gulang na ako ngayon. Project manager ako sa isang kumpanya and konstruksyon, buong taon na umaga't gabi ang trabaho, sanay na sa alikabok ng gusali, sanay sa ingay ngang makina, sa tunog ngang bakal na naktatamaan, at sanay na rin sa pagbubuhat, lahat responsibilidad ng mag-isa, nang walang reklamo kahit isang salita. Kapag tinitingnan ng matao sa labas, sinasabi nila na tahimik ako, mahinahon, kayang tiisin ang kahit ano. Hindi sila nakakamali. Mula noong bata pa ako, palagi kong naisip na ang pamilya ay isang lugar kung saan kailangan mong lumukso ng kaunti, magbigay ng kaunti, magsuffer ng kaunti at okay lang iyon. Basta mayos ang lahat sa lupnggahay, masaya ang nga mahal mo sa buhay, kayang matiis ng katawan ko kahit gaano siya kapagod. Ang asawa ko ay si Carla Reyes. 5 taon akong nakatatanda sa kanya. Dati siyang guro sa nursery school, mabait, mahinahon, palaging malambot ang boses, parang natatakot na makaistorbo sa iba. Nang manganak siya, nag-resign siya para mag-alagang ang bata ng full-time. Ang anak namin ay 8 buwang gulang pa lamang, na sa panahon pangang pag-iyak at pagkapit sa nanay, mahirap matulog ng mahimbing sa gabi, at buong araw na nakakapit sa ina. Sa totoo lang, maraming beses na naisip ko, kapag nakikita ko si Charla na magulo ang buhok, may itim na mata sa pagod sa pagpupuyat, nang hihina ang puso ko. Ilang beses ko na siyang sinabihang maghireng kasambahay o makiwan muna ang bata sa kanyang mamagulang para makapagpahinga siya. Ngunit si Carla ay ngingiti lamang at sasabing, "Kaya ko pa, mahal. Makatitipid tayo ng mas malaki kung hindi na tayo maghire." Mahirap talaga ang buhay sa isang pamilya na may isang nagtatrabaho lamang at isang nag-aalaga ng bata sa bahay. Saka, mga 2 buwan na ang nakalipas, dumating ang mga magulang ko mula sa probinsya para daw manirahan muna. Kasama rin ang kuya ko, na si Marco Santos, ilang buwang walang trabaho. Nang tumawag ang tatay ko at sinabi na darating sila, pagod ang boses niya. Sinabi niya na malungkot sa probinsya at magdadala rin daw niya si Marco para makahanap ng trabaho sa Maynila. Hindi ko sila matanggihan, mga magulang ko naman sila at kapatid ko si Marco. Naalala ko pa nang ilapak ko ang telepono nun. Pumunta ako kay Carla at sinabi ko sa kanya, "Subukan mong tiisin muna sa loop ng ilang panahon. Ayusin ko na ang lahat." Sandali lang siyang natigilan bago tumango. Hindi siya nagtatanong pa. Hindi nagpakitang galit. Ngunit ang katahimikan ng pagtanggap niya ngang, lahat iyon ang nagpahirap sa akin. Alam ko na nang mas malinaw kaysa sa sinuman. Ang pag-abot ng 3 dakdah na matatandang tao sa bahay ay hindi simpleng bagay. Mas maraming lutuin, mas maraming lalabahan, mas maraming lilinisin. Hindi pa kasama ang katotohanan na ang maliliit na bata ay kailangan ng tahimik na kapaligiran. Ngunit pinaktibay ko sa sarili ko na konting linggo lang naman ito, makakasama tayong pamilya, maayos na ang lahat sa bandang huli. Sayang, hindi ganun kasimpla ang buhay. Mula sa unang ilang araw, napansin ko na may kakaibang nangyayari. Nagsimulang maging gulo ang bahay. Ang gaplato sa lababo ay nagtatapon-tapon na lang. Ang damit na nalabasan ay nakasabit siyang gasiya. Ang pagkain sa mesa ay malamig na, pero walang gustong guminit pa. Tuwing uwi ko galing trabaho, ninghiti si Carla at sasabihang okay lang. Dahil makulit si bata ngayon. Dahil medyo pagod si nanay. Dahil kakagaling lang ni Marco sa labas kaya hindi pa natatidi, ngunit ang lalaki, kahit mabagal siya sa maraming bagay, kapag nakita niya ang kanyang asawa na unti-unting nanghihina, hindi siya makakapagpanggap na hindi niya ito napapansin. Nagtiis pa rin ako. Naisip ko na baka hindi pa sanay ang mandao sa bagong gawi, mayos na pakaraan ng ilang araw. Naisip ko na si Charla, matiyagang babae, kaya naman niya ang dagdag na trabaho. Naisip ko na matanda na ang mga magulang ko, hayaan na silang makrelax ng kaunti. Ang manasip kong bahala na iyon ang naktulak sa akin sa isang hapon na kahit na yon ay nanginginig pa rin ang huluhot ko tuwing naalala. Nang araw na iyon,
mas maaga akong nakaalis sa trabaho. Isang pulong sa kliyente ay napilitan na ilipat at bigla ring umulan kaya maagang naksara ang construction site. Sa daan pauwi, bumili pa akong prutas at isang bowl ngang lugaw para sa asawa ko dahil noong umaga bago ako umalis, napansin ko na maputla si Carla, mas dalisay kaysa karaniwan. Sa buong pagmamaneho ko, isang bagay lamang ang nasa isip ko, makauwi ng maaga para tulungan siya, hawakan ang bata para makakain siya ng mainit. Ngunit nang nakatayo na ako sa labas ng pinto, narinig ko na ang iyak ng bata. Isang paulit-ulit na sigaw, paos na ang boses. Ang ganitong iyak na kilala ng bawat magulang ang batang matagal na umiyak. Nagmadali akong buksan ang pinto at sumungaw sa loop at ang larawan sa harapan ko ay nagpatigil sa akin ng ilang segundo. Sa kusina, si Charla ay may isang kamay na hawak ang bata at isa pang may kapit sa sandok na hinahalo ang kumukulo na sabaw. Ang buhok niya sa noo ay dikit-dikit sa pawis, basang-basa ang damit sa harap sa dahil ngang makulit na bata, pula ang mukha partly dahil sa init, partly dahil sa pagmamadali. Ang batang hawa ang kanyang ina ay tuloy-tuloy na umiyak, nagtataltalan ang mapaa, pula ang mukha sa matagal na pagdidilat. Si Charla ay hinahawi ang umaapaw na sabaw habang dinidribble ang bata, habang tinutulak ang silya na nakasagabal sa daan ng kanyang paa. Nakita ko ito at parang may humapak sa dibdib ko. Sa sala naman, ilang hakbang lang ang layo, nakaupo si tatay sa sofa, nakatutok sa TV. Si nanay ay may cellphone, naglalaf ng malakas sa video. Si Marco naman ay nahiga-higa, isang paa nakapatong sa armrest, dalawang daliri ang naktatip ngang cellphone. Tatlo silang nakarinig ngang iyak ng bata. Tatlo silang nakakita na papalipas si Charla sa kusina ngunit walang ni isang tumayo. Walang ni isang nagtanong, walang ni isang nag-alok na hawakan ang bata kahit 5 minuto lang. Tumayo akong walang galaw ng ilang segundo lamang. Ngunit sa loob ngang sandaling iyon, naramdaman ko na may isang bagay sa kaloban ko na nabali, ng pira-piraso. Hindi ito biglang pagalit, hindi rin panandaliang inis. Ito ay isang napakalamiging galit, napakalamig na naging malinaw ang aking isipan. Yumukot ako at inilagay ang bag ng prutas at lugaw sa mesa. Sa tunong ng tumingin si nanay, sumunod si tatay, at si Marco ay kumindat na parang nagagambala. Hindi ko tinitignan si Charla una. Tumingin ako ng diretso sa 3 taong nakaupo roon, at ang aking boses ay hindi malakas ngunit ang bawat salita ay bumabagsak ng malinaw, ng matigas. Bukas, lilipat na kayong 3. Huwa ko na kayong makita dito. Pagkatapos ng aking mga salita, ang sala ay parang nasakal. Ang iyak ng anak ko ay patuloy na bumabagsak. Ang sabaw sa kaldero ay patuloy na kumukulo ngunit ang hangin sa pagitan ng 4 na matatanda sa bahay ay naging malapot, mabigat hanggang sa pakiramdam ko na kahit isang suntok lang ay puputok na. Si nanay ang una sa lahat na tumugon. Biglang tumayo mula sa sofa, namutla ang mata. Ang daliri ay nanginginig habang nakatutok sa mukha ko. Anong sinabi mo? Sino ang sinabi mong lumipat? Matalas ang boses niya, malayo sa mahinahon na pag-scroll niya kanina. Nanatili akong nakatayo sa aking lugar, tumingin sa kanya nang hindi kumikislap, hindi ko na kailangang ulitin dahil alam ko na narinig niya ng mayos. Bago lamang hindi siya makapaniwala na ang anak na mula pa noong una ay palaging sumusunod, palaging tahimik, palaging opo kapag nagsasalita ang sinuman sa bahay ay ngayon ay nagsalita ngang gayong salita. Si Marco na nakahiga sa sofa ay biglang tumayo. Siya ay ngumisi ng pangungutya, isang ngisi na napakakilala ko sa napakaraming taon. Ha, akala ko ano? May asawa na at nakakalimutan na ang pamilya. Kikita lang kaunti at akala mo makapagahari na? Hindi pa rin ako sumasagot. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil sa sandaling iyon ay nakatingin pa rin ako sa asawa ko. Si Carla ay nakatayo pa rin sa kanyang lugar, isang kamay hawak ang bata, isa pang may sandok, mga matay na mumulang ngunit nakasupsop ang labi. Alam niya na may malaking bagay na paparating kaya lalo siyang nananahimik. Habang nakikita ko ang gayon, ang galit sa akin ay nagiging mas mapanganib na uring ang katahimikan. Binatong ang tatay ang kamay sa mesa, nagpatunong ang baso. Nangalit ang boses niya. Ang bahay na ito ay itinayo ang sarili ko para palakin ka. Ngayon itinatakwil mo ako?
Mayroon ka pa bang konsyensya? Noong iba pang panahon, sapat na iyon para maksimula akong magpaliwanag at magpatahimik ng lahat. Ngunit ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ako napakakalmado. Isang uringang katahimikan ng taong matagal na naktiis, nakita na ang lahat at ayaw nang magtiis pa. Lumakat ako sa sala, tumagos papunta sa kusina. Habang papalapit si Carla sa akin, nagmamadaling sinabi niya, "Hayaan mo, tapusin ko na ito." Okay lang ang salitang, okay lang niya ay siyang nakpahirap sa akin. Malinaw na hindi okay, malinaw na halos wala na siyang puwersa, naguguluhan na ang makamay at paa niya. Pero sinasabi pa rin niyang okay dahil lang ayaw niyang mahirapan ang aking sitwasyon sa pamilya. Hindi ako sumagot. Malambot kong inangat ang bata mula sa kamay ni Carla. Ang aming anak, na may luha pa rin at pula ang mukha, pawis ang lig, ay pumasok sa aking mga braso. Marahang hinampas ko ang kanyang likod at sinabi kay Carla ng napakababang ang boses, "Magpahinga ka, ako na." 5 salita lamang iyon ngunit ang mga mata ni Carla ay kaagad na nakpuno ng luha. Lumingon siya sa ibang direksyon, marahil ayaw niyang makitaan ng iba. Ngunit si nanay ay hindi nakpapalampas. Lumakat siya ng isang hakbang. Mataas ang boses mula sa likod ko. Asawa siya karaniwan lang ang gawin niya ito. Anong bahay ang may asawa na hindi nagluluto? Nakatatayo ba siya roon nang wala sa lugar? Pakarinig ko nito. Dahan-dahan akong lumingon. Hindi ako sumigaw, tumingin lang ako ng diretso sa kanya at nagsalita ng mabagal. Isang salita bawat isang segundo. Walang karapatang pilitin si Carla na maging katulong. Marahil kahit ako ay nagulat sa aking sariling mga salita na nasabi ko sa harapan ng magulang. Si nanay ay pansamantalang namigat at pagkatapos ay agad na lumipat sa mukhang nagdurusang tao. Parang ang ininsulto sa bahay ay siya, hindi ako. "Anong sinabi mo? Sino ang tinatawag mong katulong? Nanirahan kami rito ilang beses na siya nagluto, mamamatay bang isa?" Sali na agad si Marco. Malambot na boses ngunit mapang-aba. "Sa totoo lang, dahil sa asawa mo ito. Kung wala siya sa likod mo, hindi mo gagawin ang ganito." "Daniel." Tumingin ako sa kanya. "Huwag mong idawit ang asawa ko dito." Ngumisi si Marco. "Nakakamali ba ako?" Mula nang mapasalya ang babae na iyon, "Nakbago ka ng ganap. Dati, sinasabi mo lahat ng sinasabi namin, ngayon nagagalit ka sa buong pamilya. Kahiya-hiya, lalaki na nakpapalasing sa asawa." Sinabing iniingatan niya ang huling ilang salita. Noong ibang panahon, marahil ay naktiis na lang ako para matapos na ang away. Ngunit ngayon, bawat sinasabi nila ay lalong nagpapaliwanag ng katotohanang matagal na rin kong pinipigilan. Hawak ko ang bata sa braso, lumikot ako at humarap sa 3 tao. Walang sumutsot sa akin. Nakita ko mismo, narinig ko mismo, at alam ko mismo kung ano ang labis na. Nagbuka ang mata ni tatay. "Labis na? Kausap mo ang mga magulang mo ngayon." Tumango ako. "Opo. Alam ko." Kaya nga, nagtatayo pa rin ako rito at nagsasalita ngang maayos. Kung ibang tao, hindi na sila karapatang pumasok sa bahay na ito. Natahimik ang 3 tao ng ilang segundo. Si nanay ang unang nakrebelde, maasim na nagsalita. "Ang sabi mo bahay na ito, bahay na iyon. Anong pag-ari mo riyang kahit isang bagay doon?" Agad nasali si Marco, matangkat ang kilay na punong hamon. Tumpak, "Saan galing ang pera? O akala mo, ilang linggong kita mo ay kaya mong buhayin ang buong bahay?" Ang katotohanang iyon ay nakpatayo sa akin ng sandali. Hindi dahil kulang ang argumento ko kundi dahil nalungkot ako. Isang uri ngang kalungkutang masaklap. Tumingin ako sa paligid ng sala sa sofa na nabayaran ko sa hulugan ng 3 taon, sa TV na nakakabit sa dingding na bago kong pinalit noong nakaraang Pasko, sa aircon na tumatakbo araw at gabi. Pagkatapos ay tumingin ako sa mukhang gawa-tao sa bahay. Sa loob ngang maraming taon, tahimik akong nakbubuhat ng lahat ng responsibilidad dahil akala ko ang pamilya ay hindi dapat paktalunan ng malinaw ang salapi. Ngayon, sila mismo ang nagtatanong sa akin kung saan ko galing ang lakas ng loob. Hawak ko ng mas mahigpit ang bata sa braso ko, nagsalita ng mabigat.
Oh, ang bahay na ito. Ang pera rito ako ang nakbabayat ng lahat. Pagkatapos, nege sinabi ko iyon. Hindi na ako nagdagdag pa. Dahil alam ko na may magabagay na hindi mapagtatalo sa loob nege isang hapon. Ito ay ang mahabang panahon. Ang mga araw at buwan na sarado ang mata ko sa lahat ng paulit-ulit na nangyayari. Ang bawat maliit na bagay na tila walang kahulugan ngunit patuloy na nag-ipon hanggang sa magtulak ng lahat sa araw na ito. At mula sa sandaling iyon, naunawaan ko na kung gusto kong harapin ito ng tama. Kailangan kong balikan ang simula, kailangan kong alalahanin ang bawat pangyayari. Isa-isa, para malaman kung saan talaga nagsimulang lumihis ang lahat. Mula sa sandaling iyon, isang sunod-sunod na alaala ang nagsimulang lumabas sa isip ko. Malinaw, isang-isa, parang matagal ko nang itinago ang mga ito, at ngayon ay hindi na ako makakapagpakunwari pang hindi ko nakikita. Nung dumating ang tatay, nanay, at si Marco mula sa probinsya na may daladalang maleta, malinaw at magaan ang sinabi nila 2 o 3 linggo lang daw para hindi masyadong malungkot sa probinsya. Nakangiti pa si nanay nang sabihing may sakit sa likod si tatay, masaya kung masisama sa mga apo. At si Marco ay maghahanap daw ng trabaho, hindi mapag-usapan ng lalaking walang trabaho ng matagal, sabi niya. Nang marinig ko iyon, wala akong nag-atubili. Kusanglup ko pang naglinis ng kwarto, pinalitan ng bedsheet, bumili ng fan, nagdakdak ng malaking rice cooker para hindi mahirapan ang lahat sa kainan. Noon ay isang kaisipan lang ang nasa isipan ko. Matanda na ang mamagulang ko. Ako ang anak. Dapat ako ang mag-alaga. Ngunit ang 2 o 3 linggo na iyon ay mabilis na lumipas, naging 1 buwan, naging 2 buwan, at walang nagsalita tungkol sa pagbabalik sa probinsya. Si Marco man ay hindi nahanap ng trabaho ayon sa sinabi niya. Umaga ay nagaantay ng tanghali para gumising. Pagkatapos ay humiga at mag-scroll ng cellphone. Hapon ay palabas-pasok sa labas, gabi ay nanonood ng TV hanggang hating gabi. Ang lahat na pakbabaho sa buhay na bahay ay hindi ako ang nakbubuhat kundi si Carla. Mula pa sa unang linggo, nagsimulang manghimasok si nanay sa pag-alaga ng bata, hindi sa paraan ng malambot na pagbibigay ng payo ng may karanasang matatanda, kundi sa paraan ng pagpuna at pagpilit. Parang siya lang ang may alam kung paano mag-alaga ng sanggol. Nagpapasuso si Carla sa bata, tumango ng tango si nanay. Mali yan. Masanay, hindi ka na makakaalis ng mayos. Nagmimix ng gatas si Charla ayon sa tamang dami na sinabi ng doktor, kumukunot na naman ang kilay ni nanay. Ganyang pagpapalaki, masisira. Dapat hayaan ang bata na umiyak ng mag-isa para matuto. Minsan ang anak namin ay nakatulog ng 20 minuto pagkatapos ay pinasok ni nanay ang kwarto at nagsalita ng malakas hanggang nagulat ang bata at umiyak. Kinuha ni Carla ang bata para alugin, ngunit binalikan ni nanay ng papalabas, natutulog ng marami sa araw-gabi na naman ay gising. Sa simula ay naisip ko na baka sanay lang si nanay sa lumang paraan ng pag-alaga, makaiba ang bawat henerasyon, hayaan na natin. Sinabi ko pa kay Charla, kung may sinasabi si nanay, pakinggan mo na lang. Huwag mong ilagay sa puso. Sasabihan ko siya pagkatapos. Tumango si Charla, ang dating tahimik na pagtanggap. Hindi siya sumagalit kay nanay kahit isang salita. Kahit mainam, ay nginungiya lamang ang labi. Habang ganun, lalong lumakas ang loob ni nanay. At si Marco hindi na kailangang sabihin, patinreto niya ang bahay na parang library na libre, at si Carla ay parang trabahante na dapat magsilbi sa kanya. Tuwing umaga, habang nakaupo si Marco at nagsiscroll ang cellphone, tinatawag niya si Carla. Carla, pakipagalo ng kape. Pagkatapos kumain, ay itinatabi lang ang mapinggan sa mesa. Balat ng prutas ay itinapon sa tabingang silya. Damit na binaba ay nakasabit sa armrest ng sofa. May araw na tanghali na hawak ni Carla ang maingay na iyak bata. Si Marco ay naupo at umiling-iling. Tapos na ang ulam, bilisan mo, nagugutom na ako. Sa lahat ng mga iyon, hindi ako walang inis, ngunit tuwing magtatangka akong magpaalaala, tatawanan ni Marco at sasabihang, kababalagan, maliit na bagay lang ito, pare. Naalala ko nang nakasakit ang anak namin. Noon ay mainit ang katawan ng bata mula madilim,
paulit-ulit na bababa ang lagnat at babalik. Hawak ni Carla ang bata buong gabi, pinakpupunas ang no at pinainom ng gamot, halos hindi nakatulog kahit isang minuto. Ako naman ay kailangan pang pumunta sa construction site. Nang maaga nakapagpuyat lamang ako kasabay ni Carla hanggang makalipas ang isang ngang gabi at nakatulog na sa tabi. Nang kinaumagahan, hindi pa maaga. Kailangan nang bumangon ni Carla para magluto ng almusal dahil hindi kumakain ng pakain sa labas si nanay. Si tatay ay may custom na uminom ng tasa sa umaga at si Marco naman ay pagkagising ay nagtatanong na kung may mami o pansit. Pagkahon ko sa kusina, natuklasan ko si Carla na may itim na mata sa pagod. Nanginginig ang kamay sa kapaguran at nakatayo pa rin sa tabingang kumukulo na palayok. Bago pa ako makaramdam ng awa, lumabas si nanay mula sa kwarto. Tiniknan ang batang natutulog sa hamok at nagbitaw ng palamigang salita. May isang bata lang at hindi mo panalagaan ng mayos? Nagpapaalab apoy ng laknat. Tumingin si Charla pababa walang sinagot. Nakatayo ako roon at naramdaman kong nasakal ang lalamunan ko. Noon ang unang beses na malinaw akong nagsalita sa mga magulang. Sinabi ko, huwag nang sumisi. Nanay, walang gustong makasakit ang bata. Nakpuyat si Charla buong gabi. Ngunit bago pa matapos ang aking salita, tinanggihan na ni tatay malinaw na sungit ang boses. Labis mong kinukupkop ang asawa mo. Ina na dapat alagaan ang anak kung palagi siyang nagrereklamo, masama ang huli. Ang mga salitang iyon ay humarang sa lahat nga titirang sasabihin ko. Tumahimik ako, pinili ko muli ang katahimikan. Dahil sa isip ko pa rin ang lumang pag-isip. Sa kapamilya, mas lumalala ang lahat kapag nagdadagdag kapang salita. Ngunit habang nagtitiis, lalong lumayo ang lahat. Mula sa simpleng dagdag na pakain, unti-unti ay inabot kay Charla ang lahat ng trabaho sa bahay. 3 beses ng pakain sa isang araw mula sa pamimili sa palengke, paghahanda, pagluluto, hanggang paglilinis. Punong gasket ang damit ng lahat. Itataas lang ni nanay ang kilay. Habang naglalondri, isama mo na ang sa amin. Maruming kumot, maruming tuwalya, tasa na ginamit wala ni isang nakpigil. Parang lahat ay alam na si Carla ang mag-aasikaso. May araw na binalikan ko ang bahay at nakita, si Carla na nakaupo sa sahingang banyo. Hinuhugas ng kamay ang polo shirt ni Marco dahil sabi ni Marco, ay gusto niyang hinugasan ng kamay, hindi ng makina. Nang makita niya akong nakatayo sa pintuan, nagulat si Carla at ngumiti ng pinilit. Tutapos ko na ito agad. Aalis na ako. Ang ngiting iyon ay hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Hindi ito ngiting payapang asawa ito, ay ngiting taong nagtataguan ng pagod para hindi mahirapan ang asawa. Ang pinaka nakakainis ay hindi ni isang beses ay nagreklamo si Carla sa akin. Hindi niya pinag-usapan ang nga magulang ko, hindi isinisi si Marco, hindi nagsabi na lungkot siya. Tahimik niyang ginagawa ang lahat, tahimik na tinitiisin, tahimik na dinadala ang bata sa kwarto para umiyak ng hindi nakikita nga iba. At ang katahimikang iyon ay siyang pinakamasakit na bagay. Dahil ang babaeng hindi nag-ingay ay kadalasang ang taong matagal nang nagtitis ng higit pa. Nagsimula akong maunawaan na hindi na ito simpleng away sa lupngang, bahay hindi na ito pagkakaibangang, ugali at gawi na matitis na lang. Ito ay unti-unti, si Carla ay unti-unting ginagawang alipin sa sarili niyang tahanan. At kung patuloy akong mag-isip na ang pamilya ang higit sa lahat, patuloy na pipigilan ang aking sarili tulad ng dati darating ang panahon na ang unang mabibigo, ay hindi ako kundi si Charla. At tulad ng aking kinatatakutan, kapag nasanay na ang tao sa pagbubuhat ng lahat sa ibang tao, kapag tinawit ang hangganan ng kanilang pribilehiyo, hindi nila kailanman aminin na sila ang mali. Hahanap sila ang isa na sisisihan, at ang pinakamaginhawang sisihin sa kanilang paningin ay lagi si Carla. Si nanay ang nagsalita muna, hindi na niya ako tinignan lumingon siya ng bilis-bilis kay Charla. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pag-imbot, parang lahat ng gulo sa bahay ngayon ay dahil sa nagtatago si Carla sa likod. Itinuro niya ang daliri ng tuwid papunta sa asawa ko. Matalas ang boses. Ikaw ang sumutsot sa kanya, hindi ba? Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, hindi na dito nakaroon ng kapayapaan. Alam ko na ang ugali mo. Namutla si Charla nang marinig ito.
Iling-iling siya ng mabilis, mahigpit na hawak ang laylayan ng damit. Hindi ako, nanay. Hindi ako nagsabi ng kahit ano kay Daniel. Napakahinahon ng boses niya. Ang bata na nasa aking bisik ay nakaramdam ng yayari at nagsimulang umangal. Gusto sana ni Charla na lapitan at hawakan ang bata, ngunit ang tingin ni nanay ay parang pinipigil siya sa lugar niya. Nakita ko ang pag-ulag ng balikat ni Carla. Isang pag-ulag ng taong matagal nang nagtiis ngayon kahit ang simpleng pagpapaliwanag sa sarili ay wala na siyang lakas ng loop. Agad na sumali si Marco, ngumisi at nagbagoeng, postura parang lahat ng sagot ay nasa kanya na. Ipagtanggol mo pa siya, Daniel. Ang babaeng ganyang uri ay hindi simple. Pababa ang mukha, tahimik ang boses ngunit puno ngang kalkulasyon sa loop. Tumingin siya kay Carla ng pababa. Malinaw ang pahamak sa tingin niya para sa kanya. Ang babaeng may mahinahong paraan ng pagsasalita ay laging may ginagawang palabas. Hindi ko hinintay na matapos ni Marco ang sinasabi niya. Tapos ka na ba? Ang aking maigzing tanong ay humarang sa kanya sa gitna ang pangungusap maikling ngunit sapat para mapatingin ang buong sala sa akin ng ilang segundo. Hanggang ngayon, wala pa akong sinabi kay Marco ng ganyang tono. Kahit gaano ako nagalit, lagi akong nagingat dahil akala ko ang makapatid ay hindi dapat makinit ng labis. Ngunit nang nakita ko siyang sumama kay nanay para itulak si Carla sa sulok, hindi na ako nakpigil. Nagalit si Marco ng sandali, pagkatapos ay ngumisi. Nakakamali ba ako, kapatid? Kilala ko ang ganitong uring ang babae. Habang tumatahimik, lalong mapanganib, tiningnan ko siya ng diretso. Huwag mong gamitin ang iyong ugali para sukatin ang iba. Marahil ang aking pagtatayo ng buong puso sa tabi ni Carla ang nakpalap ngang lahat. Si tatay na nakatayo ng matagal sa silya ay tumayo, pula ang mukha, kumikilos ang panga, itinuro niya ang daliri sa mukha ko. Kung ngayon ay pinili mo siya, huwag mo na akong tawaging tatay. Ang masalitang, iyon ay bumaksak sa gitna ng sala tulad ng martilyo. Nagulat si Charla ng labis, namutla siya ng gayon. Si nanay ay nakatayo sa tabi at huminga, nang malalim parang sinabi na ni tatay ang lahat ng gusto niyang sabihin. Si Marco naman ay nakaupo roon, ngumingisi, naghihintay kung yuyukuyo ako tulad ng dati. Nanatili akong nakatayo sa tutulang, sa maikling sandali ay nananakit pa rin ang puso ko. Walang taong hindi manasakit sa salitang huwag mo na akong tawaging tatay. Anuman ang mangyari, ang taong nakatayo sa harapan ko ay ang taong tinawag ko na tatay sa loop ng maraming taon, ngunit ang pananakit na iyon ay lumipas ng mabilis. Dahil kaagad na nakita ko, si Charla na nakatayo sa tabing kusina pulang-pula ang mata, maputi ang makamay na makasamang hawak sa isa at isa. At naunawaan ko kung ngayon ay yuyukuyo pa rin ako. Wala na siyang lugar na matitirhan sa bahay na ito bukas. Tumingin ako ng diretso kay tatay, unang pagkakataon sa aking buhay na hindi ko iniwasan ang kanyang mamata. Hindi ako pumipiling tao. Pinipili ko ang tama at mali, tulad ng natutok. Parang iniisip ng lahat na magpapahina ako, magmamakaawa, magpapainit ng hangin sa dalawang panig para mapanatili ang kapayapaan, ngunit hindi ko na ginawa iyon. Sapat na ang aking pagtitiyaga. At ang aking pagtitiyaga ngang maraming buwan ay hindi nagbigay ngang kahit isang katuwiran para sa asawa ko. Lumingon ako papunta kay Carla. Nakatayo siya ng lalaki ang mata sa pakabigla. Tinuturo ko siya hindi para managot, kundi para makitang lahat ng malinaw. Hindi siya katulong. Ang masalitang iyon ay nakpababa ng mukha ni nanay kaagad. Si Carla ay napatigil. Alam ko hindi siya nagugustuhan ng mabibigat na salita ngunit may mga sandali na kailangang tawagin ang bagay sa totoong pangalan para makita ng tao ang katotohanan. Isang babae na nag-aalaga ng sanggol, nagluluto ng 3 beses sa isang araw, naglilinis, naglalaba at pinupuna pa rin sa kahit anong ginagawa ay hindi katulong, mas masama pa ito ay taong ginagamit. Pagkatapos ay lumingon ako kay nanay. Hindi rin siya bato para ibuhusan ng galit ni nanay. Namangha si nanay. Hindi makapaniwala na ganito. Ako nagsalita sa harapan niya. Nagutos siya. Lumangoy ang masalita. Pagkatapos ay nagawa niya. Ikaw ba ay nagsalita ng ganyan sa sariling ina mo?
Nanirahan kami rito, ilang beses na siyang nagluto, sino ang namatay? O ang bahay na ito ay para sa asawa mo lang? At kami ay pabigat? Agad nasali si Marco mataas ang kilay ng punong hamon. Tama, ilang beses na siyang nagluto hindi pa siya nagpapasalamat. Ang masalitang iyon ay nakpahinto sa akin ng sandali. Hindi dahil kulang ang argumento ko kundi dahil naktawa ako ng mapait. Tumingin ako sa buong sala sa sofa na binayaran ko sa hulugan ng 3 taon. Sa TV na nakakabit sa dingding na pinalit ko noong Pasko. Sa aircon na tumatakbo araw at gabi at pagkatapos ay sa mukha ng bawat isa. Sa loob ng maraming taon, tahimik akong nagbubuhat ng lahat dahil akala ko ang pamilya ay hindi kailangang sukatin ng malinaw ang pera, at ngayon, sila mismo ang nagtatanong sa akin kung saan galing ang lakas ko. Hinikpitan ko ang hawa ng anak ko at nagsalita ng malinaw, isang salita bawat isa. Oh, ang bahay na ito, ang pera rito ako ang nagbabayad ng lahat. Pagkatapos na sinabi ko iyon, hindi na ako nagdagdag pa, dahil alam ko na may magabagay na hindi mapagtatalo sa loob na isang hapon. Ito ay ang mahabang panahon. Ang mga araw at buwan na sarado ang mata ko sa lahat ng paulit-ulit na nangyayari ang bawat maliit na bagay na tila walang kahulugan ngunit patuloy na nag-ipon hanggang sa magtulak ng lahat sa araw na ito. At mula sa sandaling iyon, naunawaan ko na kung gusto kong harapin ito ng tama, kailangan kong balikan ang simula. Huwag na hayaan ang sinuman na tanggihan ito. Tumingin ako sa bawat isa mula sa tatay at nanay hanggang kay Marco at maliwanag na nagsalita. Bibigyan ko kayong 2 araw para lumipat. Pagkatapos ng mga salitang iyon, kumikilos si nanay naktayo ng palayo ng isang hakbang parang tinulak siyang isang tao. Pagkatapos ay agad siyang lumipat sa pamilyar na bihag na ginagawa niya tuwing gusto niyang baliktarin ang sitwasyon. Inupo niya ang sarili, kamay sa noo, maingay na humiyaw. Langit ko naman, may nakakita ba? Pinalaki ko siya at ngayon itinatakwil niya ako sa daan. Mayroon bang ganitong anak kahit saan? Langit naman. Habang nagsasalita siya ay tinatampal ang hita. Ang luha hindi ko alam kung totoo o hindi ay agos ng mabilis. Noong dati, basta makita ko ang nanay na umiyak, mabilis akong naaawaan. Ngayon hindi pagod na lang ang naramdaman ko. Pagod na hanggang wala ng lakas para maawa sa ganitong uri ng iyak. Nang marinig ni Marco ang ingay nanay, dinampot niya ang mesa. Lumukso ang baso ng tubig sa tabi, nag-apaw papalabas. Itinuro niya ang daliri ng tuwid sa mukha ko, nagalit. Si, alis na ako. Para kang palasyo ang simpleng bahay huwag kang magiya nga huli, huwag mo na akong tawaging kuya. Tumingin ako sa kanya malamig ang kalooban ko. Kung sinasabi niya iyon sa iba, marahil ay mabibigo pa sila. Ngunit para sa akin noon, ang hamon na iyon ay lalong nagpamalinaw ngang isang bagay. Mula simula hanggang katapusan, hindi siya naniniwala na siya ang may kasalanan. Galit lang siya dahil naungot ang kanyang pribilehiyo. Si tatay naman ay hindi sumigaw tulad ni nanay, hindi rin dinampot ang mesa tulad ni Marco. Nakatayo lang siya, malungkot ang mukha, ang pagtingin sa akin ay parang tinitingnan niya ang isang taong hindi na worth na pag-usapan. Nagbitaw siyang isang salita, mababang ngunit matalas. Mula ngayon, wala na akong anak na ito. Narinig ko ang mga salita may konting kurot sa puso ngunit hindi na tulad ng una. Marahil dahil sa hapon na iyon, bawat salita nila ay lalong nakpaliwanag sa aking diwa pagiyak ng marami ay nagiging gawa ng walang damdamin. Si Charla ay lumapit, ang kamay na nanginginig ay humawak sa aking manggas. Halos hindi marinig ang boses niya. Itigil mo na, Daniel, kayang-kaya ko naman. 5 salita lamang ngunit naramdaman ko na nasakal ang lalamunan ko. Ang babae na ito ay kakaibang uri. Pinagot ng lubos, pinagbintangan ng wala, itinulak sa sulok ngunit sa pinakakritikal na sandali, ang una pa niyang iniisip ay ako. Lalong naging masama ang naramdaman ko hindi ingay, ngunit kasing apoy ng nasusuno sa ilalim ng uling. Lumingon ako kay Charla umangat siya at tumingin sa akin. Pula ang mga mata, nakalok ang labi. Alam kong natatakot siya, natatakot na mabuwag ang aking pamilya, natatakot na maparatangan ng pagiging mapagrebelde, natatakot na pagkatapos ng araw na ito ay hindi
na makakabalik ang lahat. Ngunit ang nagpasakit sa akin ng higit ay sa gitna ng takot na iyon. Siya pa rin ang naglalagay niya sarili sa hulihan. Tumingin ako ng diretso sa mata ni Carla at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagsalita ako sa kanya ng ganyang katiyakan, hindi ko ito kayang tiisin. Nagulat si Carla marahil hindi siya inaasahang magsasalita ako ng ganyan sa harapan ng buong pamilya. Marahil kinuha ko ang kanyang kamay at hinila siya palapit sa akin isang paraan ng pagsasabi sa lahat sa bahay na mula ngayon ay hindi na ako hahayaang apihin pa siya kahit sino. Pagkatapos ay yumukot ako at bulong-bulo ko sa kanya. Paumanhin, hindi ko dapat pinabayaang napagtiyagaan mo ng ganito. Pagkasabi ko niyon, nakita kong punong luha ang mga mata ni Carla. Lumingon siya, ngunit alam kong narinig niyang malinaw. Pagkatapos, ay wala nang magandang sinabi ang sinuman pa. Si nanay ay patuloy na nakibuhol. Paminsan-minsan ay nakbitaw ng mga reklamo ng napakalayo. Si Marco ay pumunta sa kwarto at binato ang pintuan parang gustong malaman ng lahat kung gaano siya kagalit. Si tatay ay tahimik na umupo sa silya. Binuksan ang TV ngunit mababa ang volume. Parang mas mahirap ang katahimikan sa lupngang bahay kaysa sa pagtatalo. Ako naman ay binuhat ang bata at pumunta sa kwarto para makakain si Carla ng ilang subongang malamig na lugaw. Sa buong gabing iyon ay walang tumawag. Sa isa't isa, walang naharap. Ang mabibigat na katahimikang, iyon ay sumaklaw sa buong bahay tulad ng kung huminga ka ng malakas ay masisira ito muli. Pababa ang gabi ng dahan-dahan, humiga ako sa tabingang anak ko ng ilang oras pagkatapos ay lumabas sa sala para uminom ng tubig. Ang mga magulang ko ay nasa kwarto na. Ang pintuan ng kwarto ni Marco ay sarado rin. Tahimik ang buong bahay. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, ito ang katahimikan ng bagyo na hindi pa natapos. Bumalik ako sa kwarto at nakita ko si Carla na nakayakap sa anak, nakatulog na dahil sa pagod. Ang mukha niya, sa ilalim ng maninipis na dilaw na ilaw ng nightlight ay mas nanghihina kaysa ilang buwang nakaraan. Matagal akong tumayo at tumingin. Sa puso ko ay may pagmamahal at pagtuliksa sa sarili. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nanghawak ng cellphone at binuksan ang banking app. Marahil dahil ang mga salita ni Marco kanina ay patuloy na gumagawa ng ingay sa aking ulo. Marahil sa unang pagkakataon ay gusto kong tumingin ng tuwiran sa lahat ng bagay sa bahay kasama na ang pera na sa napakaraming taon ay akala ko ay hindi kailangang bilangin ng malinaw sa pagitan ng mapamilya. Pino-pull down ko ang bawat linya ng transaksyon. Sa simula ay pinakmasdan ko lang ng mabilis para mapawala ang pagkalito, ngunit habang tinitingnan ko, lalo akong huminto ng matagal sa bawat linya. May ilang halaga na kinaltasan sa mga araw na napakakaiba. Sa simula ay akala ko ay nakamaling nagalala, dahil hindi naman napakalaking ang bawat halaga kung titingnan ng isa-isa. Ngunit nang pinulot ko pa ang ibaba at isang buwan pang binalikan, bigla ay malakas na nakpalo ang puso ko. Hindi isa o dalawang beses, marami itong pagbabawas na nakakalat sa halos 2 buwang nakaraan. Ang problema ay wala akong maalala na gumastos o nag-transfer ako ng halagang iyon sa kahit anong bagay. Umupo akong tuwid, tinitigan ang screen, isang malamig na karamdaman ang dumausdos sa aking gulugot. Kung ang pag-abuso at pang-api kay Carla ay sapat ng masama noong sandaling iyon ay isa pang naisip ang nagliliwanag sa aking utak, lalong nagiging malinaw, nakiking matalas na nakbaho ang aking paktingin. Naalala ko na may lumang cellphone sa kabinet sa tabi ng higan. Dati ko itong ginamit para mag-zing ng trabaho at banking email. Matagal ko na itong hindi nagamit. Binuksan ko ito ilang minuto bago makapasok sa inbox. Saka nga, sa nasing na mga mensahe at draft ay mayroon pang nakaimbak na serye ng mga email na may OTP. Marami ay tinanggal na sa pangunahing cellphone, ngunit dahil mabagal ang sync dito ay nanatili pa rin ang ilan. Binuksan ko ang bawat mensahe at inihambing ang oras ng transaksyon sa banking app at habang tinitingnan ko, lalong lumilamig ang aking makamay. Hindi nakamali ang alaala ko. Hindi rin nag-error ang sistema, may isang tao ang gumamit ng aking cellphone para makuha ang OTP at pagkatapos ay pinawi ang mga bakas. Hinikpitan ko ang lumang cellphone hanggang mamuti ang mga kasukasuan ng aking mga daliri. Kung hingas lang ang nangyari, kung utang lang,
Pwede nilang sabihin sa akin ng tuwiran. Ngunit hindi pinili nilang lihim na kumuha ng pera tulad ng kumukuha sa pitaka ng walang nakakaalam. Hindi na ito paraan ng kapamilya. Ito ay paksasamantala. Pagkalkula ang pagtrato sa aking tiwala na parang bagay na natural na matatapakan. Ngunit hindi pa ako tumigil ron. Isang bagay lang ang nasa isip ko, kailangan kong makita ng sariling mata. Kailangan ng patunay para sa sarili ko kung paano talaga ang pamumuhay ko sa mataong ito kasama ng pamilya o kasama ng mga nagbabantay ng pagkakataon para manakaw. Naalala ko ang maliit na kamera na nakakabit sa itaas na sulok ng sala. Sa simula ay nag-install ako nito dahil mayroon kaming kasambahay na umalis pagkatapos ng maikling panahon. Nag-alala ako dahil may bata sa bahay kaya naging maingat ako. Sa loob ng ilang buwan, ay halos nakalimutan ko na ang pag-iral nito. Hindi ko maisip na ang nag-install ko para sa kaligtasan ng anak ko ay magpapakita sa akin ng ibang katotohanan. Binuksan ko ang cloud storage app. Hinanap ang bawat oras na naayon sa mga beses na lumabas ang pera. Malakas na nakpalo ang puso ko habang ginagawa ito. Umikot ang screen ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumabas ang recording ng isang tanghali ilang linggo na ang nakakaraan. Walang tao sa sala, television lang ang tumutuktok ng mababa, ang aking cellphone ay nakapatong sa mesa. Pagkatapos ay lumakat si nanay papalapit. Mabilis na kinuha ang cellphone, tumingala sa paligid at umupo sa silya. Ilang segundo lang ay lumabas si Marco mula sa kwarto, yumukot ng malapit sa screen. Kumikilos ang bibig niya tila nagbabasang serye nga numero. Sa likod ay nakatayo si tatay. Walang gulat, walang pagpigil, nagbitaw lamang siya ng isang salitang napakalamig, napakaiksi. Bilisan mo, darating na siya. Nanatili akong nakatayo ron ng walang imik. Kung si nanay lang ang nakuha ng cellphone ng pagkakataon, hindi sana kailangang tumayo ng malapit si Marco. Kung si Marco lang ay nahingi ng tulong para sa isang bagay, hindi sana ganyan ang magsalita si tatay. Isang pangungusap lang ngunit sapat para malantat ang lahat. Hindi ito usapin ng isang taong bigla at nakamali. Ito ay may pinag-usapan, may paghahanay, may binalak ng maaga. Si nanay ang humawak ng cellphone, si Marco ang nakbasa ng OTP, si tatay ang nakbantay ang oras. Tatlo silang kasapwat. Tatlo silang alam at sa lahat ng araw na iyon, kumain pa rin sila sa aking mesa, natulog sa aking bahay, pinakmasdan si Charla na nagpapagod at tahimik na namumuhay ng parang walang nangyari. Hindi ko matandaan kung gaano katagal akong nanatiling tahimik matapos mapanood ang video. Alam ko lang na sa isipan ko ay nagiging mas malinaw ang lahat ng nakakatakot. Hindi lamang tinatrato nila si Charla bilang katulong sa bahay, hindi rin lamang tinatrato nila ako bilang anak at kapatid na dapat bumahat. Sa kanilang paningin, ang bahay na ito ay pitaka, at ako ay gumaganap na pitaka na lumilipat-lipat. Pagkaraan ng matagal, humiga ako sa upuan, ngumiti ng malamig. Narinig ko pati ang aking sariling tawa, maikli ngunit napakalamiging kahit ako ay nagulat. Binulong ko sa sarili ko. Sige, kung ganyan ang gusto ninyo, hindi na rin ako mag-iwan ng paraan ng pagurong. Nang kinaumagahan, bumangon ako sa tamang oras tulad ng karaniwan. Nakbrush ngipin, nakbihis, kumain ng mabilis na tinapay, at kinuha ang susingang sasakyan papunta sa pintuan. Kalmante ang mukha, parang walang nangyari kagabi. Hindi ko sinabi ang kahit isang salita tungkol sa pera. Hindi nagtatanong tungkol sa makakaibang transaksyon. Hindi man lang pinagmasdan ng matagal sina tatay, nanay, o Marco. Alam ko na para matugunan ang lahat ng maayos, hindi pwedeng makmadali. Sa ganitong uringang tao na sanay sa pang-abuso sa iba, kapag nakita nilang hindi pa alam ng biktima, patuloy nilang ilalantad ang tunay na mukha. Bago umalis, sadya kong iniwan ang pitaka sa mesa, sa sala naglalaman lamang ng ilang barya at isang kasama ng ATM card na pinagalang ko na ang transaksyon kagabi. Ginawa ko ang lahat ng natural, parang isang ugaling hindi sinasadya. Kahit ang aking pagtingin ng lumingon ay, sinubukan kong panatilihing walang ekspresyon. Ngunit sa totoo lang, sa loob ko ay puno ng kabatulat ng nakabanat na pisi. Gusto kong malaman kung hanggang saan pa kaya nila ito dala. Hindi pa 50 minuto ang lumipas nang umugok ang aking cellphone, nagbibigay ng abiso ang kamera.
Nakaupo ako sa sasakyan sa parking malapit sa construction site. Agad na binuksan ang app. Maliwanag ang frame, lumabas si Marco mula sa kwarto. Lumingon sa makabilang panik. At tuwirang pumunta sa mesa. Itinaas ng kamay ang aking pitaka. Dumaldal ng natural at mabilis, hindi ito kumilos ng taong gumagawa nito sa unang pagkakataon. Si nanay ay nakatayo sa tabi. Ang mamata ay nakatuon sa pinto parang nagbabantay. Pareho silang nagtatrabaho ng walang kaba, parang nagawa na nila itong maraming beses. Nanonood ako at ang dalawang kamay ko ay mahigpit na pumigil sa manibela hanggang sumakit. Binuksan ni Marco ang bawat compartment ng pitaka, nang walang nakitang mahalaga ay nagdilim ang mukha. Itinapon niya ang pitaka sa mesa. Nagsalita ngang isang pangungusap maramot, ngunit mapanudla. Naging mas maingat na pala ang kapatid. Bago pa matapos ang galit na nararamdaman ko, agad na sumagot si Nanay maiksi at malamig. Okay, mamaya ay pilitin natin si Charla na ibigay ang pera para sa pampers at gatas. Nang marinig ko iyon, parang naksabog ang dugo sa aking ulo. Hanggang ngayon, ganyan pa rin sila, hindi pa sila nagtigil. Kung hindi na makuha ang sa akin, lulukonin ang pitaka ng asawa ko. At hindi ito malit na bagay, yon ang tipid-tipid na inipon ni Carla, 1 sentimo sa 1 sentimo. Ilan ay pera na ibinibigay ko, ilan ay regalo sa bagong silang inipon niya ng hiwalay para lang may pondo kapag kailangan ng diaper at gamot ng bata. Sa kanilang paningin, ito ay isa pang balon na maaring alisan. Pinilit ko ang sarili na manatiling kalmante, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong magtiis pa ng kaunti. Tingnan kung ano ang gagawin nila ngayon ng hapon, tingnan ang lahat ng maliwanag. Para mula ngayon, ang bawat salitang lalabas sa aking bibig ay hindi nahuhubog sa emosyon kundi sa katotohanan na hindi matatanggihan ng sinuman. Nang hapon, sadya akong nahintay sa labas ng kaunti. Hindi dahil hindi ko pinapansin ang asawa at bata ko, kundi alam ko na kung maaga akong umuwi, makukunwari silang normal. Nakaupo ako sa sasakyan, binuksan ang kamera para panoorin ng real time. Sa frame, hinahawakan ni Carla ang maingay na umiyak na bata habang nagligligan sa sala. Makulit ang bata marahil mainit ang hapon at hindi nakatulog ng maayos, kaya paulit-ulit na umiyak. Pagod ang mukha ni Carla. Ang buhok na nakatali sa likod ay nakakalat na. Isang kamay hawak ang bata, isa ay nag-alaga at paminsan-minsan ay yumuyukot para kunin ang tuwalya o boteng gatas. Ang pagtingin sa kanya ay nagpahirap sa aking lalamunan. Nang sandaling iyon ay lumabas si nanay mula sa kwarto, may daladalang isang resibo, tuwirang nilapitan si Carla, mataas ang boses ngunit hindi umaabot. Bigyan mo ko ng 15,000, kailangan panitatay ng gamot. Nag-follow up na ang ospital. Si Carla na hawak ang bata ay napigilan ng sandali. Tumingin siya sa resibo, pagkatapos ay kay nanay, ang mukha ay nagpapakita ng pakalito. Wala na akong 15,000, nanay. At iyon ay para sa bata. Bago pa matapos ang pangungusap, dinampot na ni Marco ang mesa mula sa sofa. Prang ang bata, ilang buwang sinusuportahan ka ngang bahay na ito at hindi pa rin sapat? Maingay ang boses niya, mapanghamon. Parang si Carla ang may utang ng loop at hindi kabaliktaran. Mahigpit na inangkin ni Carla ang bata at sinikap na mababa ang boses. Hindi ko ibig sabihin iyon, ngunit ang pra ay para sa bata kapag nakasakit. Kaagad na naputol ni nanay ang salita niya, matalas na sigaw na nakakasakit sa tainga. Ang babaeng nagtatagong sariling pera ay babaeng hindi gumagalang sa asawa, nak-anak ka lang ng isang bata at akala mo ikaw ay pinakamahalaga. Sino ang nagbabayad sa pagkain, kuryente, tubig, at ulam dito sa bahay? Umabot iyon sa aking dibdib. Hawak ni Carla ang bata ng mas mahigpit. Pinilit na mababa ang boses, sumuatras ng isang hakbang sa bawat isa, parang natatakot na kapag nagalit siya ay lalong lilalang ang lahat. Nang matulak siya sa tabing silya, dumaing siyang mababa, isang pangungusap na lubhang masaklap. Sana huwag na kayong gumawang ganito sa akin ngayon. Hindi na ako nahintay pa. Binuksan ko ang pintuan ng sasakyan at nagmadaling pumasok sa bahay. Pagkabukas ng pinto ay sabay na lumingon ang 3 tao sa sala. Narinig ko ang huling pangungusap ni Carla at nakita rin ang mga mapulang mata, niyahawak niya ang bata, nang nakatayo sa gitna ng sala tulad ng taong wala nang maatras.
Sa isang saglit ay putol ang anumang natitirang pagpipigil ko. Tumilapon ako ng diretso kay nanay, kinuha ang resibo sa kamay niya. Bago pa siya makasagot ay pinunit ko ito sa harapan ng lahat. Tunok nakpakpunit maikling ngunit matalas na patahimik ang lahat. Nagulat si nanay. Anong ginagawa mo? Itinapon ko ang 2 piraso ang papel sa mesa, lumingon kay Carla at hinila siya sa likod ko. Pagkatapos ay tumingin ng diretso sa bawat isa. Puno ang lamig ang boses kahit ako mismo ay nagulat. Mula ngayon, sinuman ang mangalagas ng kahit isang sentimo ngang asawa ko ay palalabas kong bahay nitong gabi. Pagkasabi ko niyon, parang tinapon ng malamig na tubig sa buong sala. Si nanay ay bumukas ang bibig habang nakatingin sa 2 pirasong nakakalat sa mesa tila hindi makapaniwala na ang anak na palagi ang nagtitiis at pumipiling mayos na salita ay gagawang ganyan. Si Marco naman ay natamaan sa pride. Tumayo mula sa silya, namula ang mukha, lumukso papunta sa akin. Bulag ka na sa asawa mo? Dahil sa isang babae, ay ganyan ka sa ina mo? Halos marating ng daliri niya ang aking mukha. Noong dati, marahil ay sumuatras ako ng kaunti para maiwasan ang malaking gulo. Ngunit ngayon ay hindi. Tinabi ko ang kanyang kamay hindi malakas ngunit tiyak hanggang sa napahinto siya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata, mababa ngunit malamig ang boses. Huwag mong ituturo ang daliri mo sa aking mukha. Wala kang karapatang gawin iyon. Nagulat si Marco ng sandali pagkatapos ay lalo pang naging pula ang mukha. Gusto pa niyang sumulong ng sumigaw na si tatay mula sa likod. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa kuya mo? Pamilyar ang sigaw na iyon. Iyon din ang sigaw na salup ngang maraming taon ay nagtutulak sa aking katahimikan. Ngunit ngayon ay hindi na ako natakot. Hindi dahil naging matapang ako kundi dahil nakita ko na ang tunay na kahulugan nga sigaw na iyon. Hindi na ito autoridad ng isang ama kundi ugali ng pagpilit sa iba na sumunod. Hindi agad ako sumagot kay tatay. Inilabas ko ang cellphone mula sa bulsa. Inilagay sa mesa ng tug. Si nanay na nakakita. Sa cellphone ay nagbago ang kislap ngang, mata ngunit mabilis na nagpanggap na galit pa rin. Hinawakan ko ang screen. Binuksan ang video na dati na kong tinabas. Kung gusto na ninyong pag-usapan natin ng tuwiran ngayon. Lumiwanag ang screen sa recording ay lumabas ang sala ng maliwanag. Nakatayo ang aking cellphone sa mesa, pagkatapos ay lapitan ni nanay. Ilang segundo lang ay lumabas si Marco mula sa kwarto. Yumukot ng malapit, kumikilos ang bibig habang nagbabasa ng numero. Sa likod ay nakatayo si tatay sa silya at nagbitaw ng isang pangungusap na napakalamig at napakaiksi. Bilisan mo, darating na siya. Ilang segundo lang iyon ngunit sapat para manahimik ang buong sala. Ang iyak ng anak ko sa bisik ni Carla ay mas malinaw kaysa sa hingangang lahat. Namutla si nanay agad. Nag-usap-usap ang bibig, mabilis na naglilingon sa pagitan ng screen ng cellphone at ng aking mukha. Hindi iyon katulad ng iniisip mo. Hawak ko lang iyon para tingnan. Ngumiti akong tuyo. Kaya paano ko ito dapat unawain? Parang palabas lang kayo. Hindi ko hinintay na may singit ng kahit sino binunot ko mula sa folder, ngam nga dokumento ng trabaho ang nakalimbak na pahina at ibinato sa mesa. Kumalat ang mapapel na may mark na pula. Bawat transaksyon ay may marka petsa, oras, halaga, account ng tatanggap lahat ay malinaw. Halos 16,000 piso. Hindi ko alam kahit isang sentimo. Kahit isang beses ay walang nagtanong. Ipaliwanag ninyo. Tumingin si Marco sa magapapew ng ilang segundo at pagkatapos ay bigla siyang sumiga. Urinig sigaw na gisang ginihuli nung gunite determinadong magtaboy pahing. Kinuha ko suano, kuya mo ako. Noon ay marami akong ibinigay sa iyo. Ngayon ay may isang bagay lang itong ipagdamot mo. Naging haya na tawa ko hindi nakakatawa. Hindi mapakuyam isang tawa na walang init hanggang kahit ako ay nagulat. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Anong ibinigay mo sa akin? Ibinigay mo ba sa akin ang iyong pisyo sa sugal? Ibinigay mo ba ang ugaling ang pagpapalaki nga iba? O ibinigay mo ang kakapal ng mukha mo para kumuha ng pera ng kapatid? Naging matigas ang mukha ni Marco. Hindi ko siya pinayagang sumagot.
Nagpatuloy. Isang taon kang nakakatanda sa akin ngunit nakakumusta ka ba bilang kuya kahit isang beses? Ang tunay na kuya ay hindi nakaupo habang nakikita ang kapatid na asawa ay umiyak nang nakayakap sa bata sa kusina habang humihingi ng kape. Ang tunay na kuya ay lalong hindi lihim na nagbabasa nga OTP para kumuha ng pera ng kapatid. Pakarinig ni nanay nito, hindi na niya natis nagpatakbo patungo kay Marco at nakatayo sa harapan niya tulad ngang ina na nagtatanggol sa anak. Itinuro niya ang daliri sa mukha ko, agos ang luha, mainis ang boses. Walang utang na lupka, nawalan ka ng respeto sa mga magulang mo, pinagsamantala mo lang ang sinabi ng asawa mo. Muli niyang idinikit si Carla parang kung kakabitin niya, si Carla sa laban, ang lahat ng kasalanan ng pamilya, ay maring linisin ng buo. Mabilis akong lumingon kay Carla, nakayakap pa rin siya sa bata at nakatayo malapit sa dingding pulang-pula ang mga mata, basang ang luha ang pisngi. Wala siyang ni isang sinabi mula simula, pa rin ang katahimikang iyon, naktitiis ni Yuyurakan. Itinuro ko ang kamay ng tuwid kay Carla hindi para isisisiya kundi para makitang lahat ng malinaw. Wala siyang ni isang beses na sumutsot sa akin. Ang nagbago sa akin ay ang paraan ng pakikitungo ninyo sa kanya. Gusto pa sanang sumagot ni nanay ngunit pinutol ko siya. Ngayon ang boses ko ay hindi mataas ngunit punong katiyakan. Tulad ng martilyo sa kuko. Nagtiis ako dahil akala ko pamilya pa rin tayo. Nagpatawad ako dahil akala ko, kapag nakakagulo ang pamilya ay kaya nilang ayusin ang sarili. Ngunit nang ninakaw ninyo ang pra ko at pagkatapos, ay pinilit si Carla na ibigay pati ang pra para sa gatas ng batawala na kayong karapatan na tawagin nating pamilya. Huminto ako ng sandali at tumingin sa bawat isa. Mula noon ay isa na lang ang relasyon ang biktima at ang nang-abuso. Walang nakasagot. Nakatayo si tatay sa tabi ng silya, mahigpit ang labi. Humihinga ng mabilis si nanay. Namumukatkat ang mga mata ngunit wala na ang nananaik na hitsura niya kanina. Si Marco naman ang taong sumigaw at nagbanggit ng karapatan bilang kuya ngayon ay nangipin na lang habang tinitingnan ako. Tulad ng hindi makapaniwala na ganito malinaw na may lalantat ang lahat. Buong sala ay sumugal sa mabibigat na katahimikan. Alam ko na mula sa sandaling iyon, ang lahat ay tunay nang lumipat sa ibang estado. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa bahay. Si nanay ay hindi na sumigaw, hindi na nagreklamo, hindi na dinampot ang mesa. Tumahimik siya, mabibigat ang mukha, paminsan-minsan ay mabilis na tinitignan ako at pagkatapos ay lumiliko. Si Marco ay pumunta na rin sa kwarto at tahimik na naksarangang pintuan halos hindi na lumabas. Si tatay naman ay tahimik na nakatayo sa silya, pati ang TV ay pinatay, patuloy na naninigarilyo. Buong sala ay puno ngang usok. Kung titiknan ng ibang tao sa labas, marahil ay iisipin nilang nanahimik na. Ngunit ang nandun sa loob ng bahay tulad ko ay alam na ang katahimikang, iyon ay siyang pinakamapanganib. Hindi ito katahimikan ng nakakilala ng kasalanan ito, ay katahimikan ng nakukusa pang mahanap ng ibang paraan. Sa maraming buwang pamumuhay namin ng makasama, napakalinaw ko na. Ang taong tulad ni Marco ay hindi titigil dahil nahiya. Ang mamagulang ko ay hindi rin ang uri na magtatimpi pagkatapos marinig ang ilang salita. Habang nananahimik, lalo akong nakaramdaman na may isang bagay na pinipilit na mababa tulad ng mapanganib na katahimikan bago ang bagyo. Nang gabing iyon, nagunwari akong karaniwan. Hinawakan ko ang bata para makakain si Carla ng lugaw, pinalala ang bata, pagkatapos ay sumama sa kwarto kasama ang dalawa nilang mag-ina ng sandali. Nang maupo si Carla sa tabi ng higaan, mahigpit pa rin ang hawak ng makamay sa gilid ng kumot tulad ng hindi pa humpay ang panginginig niya. Matagal siyang tumingin sa akin bago nagsalita, napakababang ang boses ngunit narinig ko ang alalahanin. Daniel, baka mas mabuti pang lumipat na tayo, pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang maito. Napahinto akong sandali nang marinig iyon hindi dahil nagulat ako kundi dahil iyon din ang iniisip ko. Mula kanina, ang biglang katahimikan ng buong pamilya ay hindi nagbigay sa akin ng gaan. Sa kabaliktaran ay lalo pa akong nakaalala. Ngunit tinitingnan ang pagod na mukhang asawa ko. Tinitingnan ang paraan ng pagsasalita. Niya habang natatakot nagpanatili pa rin ako ng kamanteng boses. Ikaw ay maglok ng pintuan ng maayos.
Ngayon gabi ay matutulog ako sa labas sa sofa may mangyari man ay malalaman ko. Agad na umangat si Carla. Huwag kang lumabas nag-iisa. Daniel, natatakot ako. Inilagay ko ang kamay sa kanyang balikat, dahan-dahang hinagot. Okay lang, doon lang ako sa labas. Sa totoo lang nun, hindi na ako nag-iisip ng pagtulog. Gusto ko lang marinig kung may nakatago pang bagay sa ilalim ng katahimikan na iyon. Lumabas ako sa sala, hinila ang manipis na kumot at nakwaring humiga sa sofa. Pinapatay ang mga ilaw sa bahay ng isa-isa. Pakaraan ngang sandali, ang buong lugar ay sumugal sa malapot na katahimikan, ang tunong electric fan at ang paminsan-minsang pagbabago ng postura ng anak ko sa kwarto ay ang tanging maririnig. Natahimik ako, bahagya ang pagkakapikit ng mga mata, nakatutok ang matainga, malapit sa hating gabi, nang halos akala ko nawala na silang sasabihin, nagpatunong ngang kaunting ingay ang kusina uringang pahilang slipper sa sahig, pagkatapos ay munting paglipat ng silya. Naghintay ako ng ilang segundo tiyak na hindi ako nakakamali at dahan-dahan akong tumindi. Buong bahay ay madilim ang ilaw lang altar sa sala ang nagbibigay nga kaliwanagan. Maingat akong lumakat papunta sa kusina at tumayo sa tabi ngang dingding sa pagitan ng dinding area at ng koridor. Ang unang boses na narinig ko ay kay Marco, mas mababa kaysa karaniwan, ngunit dahil napakatahimik ng gabi, malinaw ang bawat salita. Kung hindi natin makuha ang pera ng buo, ibenta na lang yung lupa sa probinsya na nakapangalan kay tatay. Kahit papaano ay sapat pa rin si Daniel, pilitin natin siyang mag-sign ng garantiya at tapos na. Napatula ako sa loob sa kusina ay narinig ko ang boses ni nanay na sumunod kaagad. Mababa ngunit matalas tulad ng kutsilyo, malaki ang utang na iyon. Paano kung malaman niyang may utang sa loan shark si Marco? Isang pangungusap lang iyon ngunit naramdaman ko na parang bumigla ang malamig na hamok mula likod papunta sa gulugot. Kaya pala ang halos 16,000 piso na kinaltasan sa aking account hindi ito pagastos ng maliit tulad ng sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko. Ito ay tuktok lamang ng isang higit na malaking bagay. Si Marco ay may utang hindi sa kaibigan, hindi sa bangko, hindi sa simpleng utangan, kundi sa loan shark. Narinig ko si Marco na nagngipin. Ang boses ay may hinalongang inis at takot. Anong gagawin ko? Plano kong gamitin ang pera niya para mabayaran ng isa-isa. Hindi ko lang inisip na mabilis niya itong mapansin. Ang mga nakpautang ay nakbabantay sa akin araw-araw, kung hindi ko may balik kaagad, maaring mangyaring malayo sa akin ang kamay. Huminga ng malakas si nanay. Halos nakita ko na ang mukha niya sa kadiliman, hindi na ito bulag na pagmamahal sa anak kundi takot na madedemanda ang sariling anak, takot na malaman ng makapitbahay, takot na mapahiya sa lahat. Ngunit sa lahat ng pagkakataon na iyon, ni isang beses na nag-alala kung mapapalaban ako o kung masasapanganib ang asawa at anak ko. Pagkatapos ay dahan-dahan na bumaba ang boses ni tatay, mababa ngunit matalas parang kutsilyo. Asawa niya at bata niya ay bata pa, kaya pa nilang magsimula ulit. Piliin ang mas mahirap, kung hindi maari ng mahinahon, gawing mas mahirap. Hindi na ako nakinig pa. Natatakot akong kung magtatago pa ako ng isang minuto ay hindi na magpipigil at sasalakay na ngayong gabi. Dahan-dahan akong bumalik sa sofa. Humiga ng parang natutulog ngunit nagpapalo ang puso ng malakas hanggang sumasakit. Nakatingin ako sa maitim na kisame. Mahigpit na nakakapit ang makabiling kamay sa kumot hanggang mamuti ang kasukasuan ng madaliri. Sa unang pagkakataon sa aking buhay ay naunawaan ko ang isang malupit na katotohanan. Hindi lang husto nilang sumabit sa akin, husto nila akong maubos. Maubusan ng pera, lakas, sipag, at paktitis. At kahit ang aking tahanan, ang aking asawa at anak ay handa rin nilang iburol sa putik para mailikas ang sariling anak na dugo. Nahiga ako ng ganun hanggang malapit magbukang liwewe ni isang minuto ay hindi nakatulog. At sa matagal na dilim na iyon, napakalinaw isang bagay na naunawaan ko. Kung ngayon ay magbibigay ako muli, ang unang mabibigo ay hindi na lang ako kundi si Carla, ang aking anak, ang maliit na pamilyang pinilit kong pangalagaan ng buong puso ko. Naunawaan ko ito nang bago pa sumapit ang umaga, kaya nang kinaumagahan ay hindi na ako nagtiis pang maghintay. Naisip ko na diretsong sasabihin, mahahadangan kaagad ang balak nilang ilubok ang buong asawa at anak ko sa utang ni Marco. Ngunit ang buhay ay minsan ay kakaiba, may mabagay na hindi mo pa nagagawa at ang kabilang panig ay ikinakabit na ang bitag.
Katatapos ko lang ng paghahanda ng marinig ko ang tatay na tumatawag sa sala. Iba ang bose niya kaysa karaniwan, hindi ng yutos. Hindi malamig. Hindi ang tinig ng taong sanay na magutos sa kabaliktaran. Ay may kakaibang pagiging mayos. Isang uring ang pagiging maayos na sinadya para malito ang makikinig. Daniel, lumabas ka. Lumabas ako nang alam ko na ang magiging hantungan. Talagang nasa mesa ang nakatayong mapapel ng ayos-ayos. Sa tabi ay nakalagay ng handa ang balpen. Nakaupo ng tuwid si Tatay Cecilia. Nakatabi si Nanay, pula na ang mga mata tulad nag-uumiyak mula pa kanina. Si Marco naman ay nakaupo sa gilid na sofa, walang tigil na gumagalaw ang kakaibang pakabalisa ang mukha. Isang tingin lang sa 3 taong naghihintay ng ganon, alam ko na ngayon ay hindi sila bibitaw. Itinaas ni Tatay ang mga papel papunta sa akin. Dahan-dahan ang boses, sa labas ay mukhang mapagkatiwalaan ngunit sa totoo lang ay utos. Meksain ka, garantiya lang ito para makapagtayo si Markong negosyo. Nagtutulong ang pamilya sa oras ng kagipitan. Maliwanag niyang sinabi iyon. Parang ito ay simpleng pagpirma sa form para sa leave, hindi ang pagsakang buong buhay sa putik na utang. Hindi kaagad ako umupo. Ilang segundo ako nakatayo, pagkatapos ay hinila ang silya, kinuha ang mga papel at isa-isang binasang pihit. Habang nababasa, lalong lumilamig ang kalooban ko. Hindi ito para sa pagtatayo ang negosyo. Ito ay aplikasyon an unsecured may kalakip na confirmation ng asset collateral at ilang probisyon na malinaw na nagtatali ng responsibilidad sa pagbabayad. Kapag naglagay akong pirma, mula sa sandaling iyon ang utang ni Marco ay magkakaroon ng aking pangalan rin. Mas masama ang bahay na ito ay maaring mabitak sa legal na gulo kung patuloy pa silang humakbang. Ibinaling ko ang mapapel at inilagay sa mesa, hindi nagtapon, hindi rin malakas na pinalo. Umangat lang ang tingin papunta kay Tatay, kalmante ang boses hanggang kahit ako ay nagulat. Sa tingin ba ninyo, ay ganyang tanga ako? Pagkasabi ko niyon, nahing pulang mukha niya kagad. Ang mayos na itsura niya kanina ay lumabas ng malinaw. Agad namang sumali si Nanay tulad ng hulaan ko, mahigpit siyang nagiyak na parang ang ininsulto sa bahay ay siya at hindi ako. Ikaw ba ay magpapahamak sa kapatid mo bago ka masiyahan? Pinalaki kita, hindi ba kaya sapat ng magpasalamat? Umiyak siya habang tinitingnan ako, ang luha at uhog ay nagsabok sa mukha, ngunit sa boses ay halo ang pamanhik at pagbabanta. Kung may mangyari sa kanya, makapamumuhay ka bang ang mapayapa, kausap ko at ng tatay mo. Nang sandaling iyon ay nagsalita na rin si Marco, hindi na siya ang mapanghamon na Marco kanina. Gapos na ang boses niya sa pagod at takot. Daniel, pakiusap lang, ngayong isang pagkakataong ito. Magsingka at ayusin ko na ang lahat pagkatapos. Lumingon ako kay Marco. Kung kahapon iyon, marahil ay mas maraming galit ang naramdaman ko. Ngunit ngayong umaga, sa pagmamasid sa namumuting mukha niya, nakita ko lang ng mas malinaw na tatakot siya. Talagang natatakot. Ngunit ang nakakalungkot ay kahit sa oras ng takot, gusto pa rin niyang gamitin ako bilang kalasak. Habang nasa isip ko iyon, bigla na naktunog ang cellphone ni Marco. Ang tunog ay lagas sa gitnang katahimikan ng sala, nagulat ang lahat. Tumingin siya sa screen at sa isang kisap ngang mata ay wala ng dugo ang mukha niya. Wala akong kailangang tumingin sa pangalan ng tumatawag para malaman kung sino. Nag-alok ang mga daliri niya, ayaw niyang sumagot. Ilang segundo pagkatapos na huminto ang tawag, narinig mula sa labas ngang bakot ang matuling pagsigah ngang gulong ngang motorsiklo. Pagkatapos ay sunod-sunod na tunok na paksihaw na pa. Isang malakas na katok ang nakpatunok, pinalo ang pintuan ng malakas hanggang umugok ang buong pinto. Pagkatapos ay isang lalaking boses, magaspang at mabagsik, tumagos diretso sa loob ng bahay. Marco Santos, buksan mo ang pinto kung magtago ka pa. Bibigyan kita ng magandang pagtanggap sa bahay. Isang pangungusap lang iyon ngunit napatahimik ang buong bahay. Sa kwarto, nagulat ang aking anak at sumiga. Ang iyak niya ay tumagos sa loob ng kakagulong bahay, lalong nakpakulot ng sitwasyon. Si Nanay ay unang tumayo, namutla ang mukha tulad ng taong walang diwa.
Nagmadali siyang lapitan at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Nanginginig ang boses. Daniel, sagipin mo kami. Sagipin si Marco. Narito na sila. Kagabi ay plano pa nila na pilitin si Charla na ilabas ang titulong ng bahay para gamitin bilang kolateral. Ngayong umaga ay hawak na ang aking kamay tulad ng nagpipigil sa huling buhay na itatapon. Si tatay ay hindi na nakapagtago ngang kalmanteng hitsura ngang isang lalaking sanay na makutos. Nakatayo siya ng paktindi sa sala, ang mga matang nakatutok sa umugok na pintuan, mahigpit ang labi ngunit ang mukha ay puro gulat at pagkabalisa. Nakaupo akong tahimik sandali pagkatapos ay dahan-dahan akong tumayo. Sa harapan ko ay ang mapapel garantiya na nakapatak pa rin sa mesa. Sa labas ay umaapoy ang katok tuwing minuto. Halo ang mamura at sigaw mang pangalan ni Marco. Sa likod ko ay isang buong pamilya na kagabi ay nagplano pa kung paano ako ihuhulok sa bangin ngayon ay pumupunta na sila sa akin para humingi ng tulong na parang iyon ay karaniwan nilang karapatan. Tumingin ako sa pintuan pagkatapos ay sa bawat muka sa harapan ko. Lahat ng pakana, lahat ng kalkulasyon, lahat ng salitang dugo, pamilya, tayo'y makasama na tanggal na lahat ng patong. Binaba ko ang boses ko, malamig at malinaw. Ngayon lang sila natakot? Nanginginig si nanay halos hindi na makatayo si Marco. Nagpatuloy ako bawat salita ay tulad ng pinutol sa bato. Kung gusto ninyo na tulungan ko kayo, kailangan ninyong sabihin ang buong katotohanan. At halos ng sandaling iyon isang malakas na bang ang nagpatunog sa labas. Bukas ang pangunahing pintuan, tatlong lalaki ang naksugot ng diretso sa sala. At doon ang tunay na krisis ay nagsimula. Nagbukas ang pintuan, tatlong lalaki ang naksugot sa sala tulad ngitim na buhawi. Ang nangunguna ay mataas at malusok, puno ng tatuang lig. May hawak na helmet ng motorsiklo na parang handang basta ihagis sa kahit sino. Ang dalawa sa likod ay mainggit ang mga mata. Malakas na pagpasok. Nakatitingin sa buong bahay tulad ng may karapatang gumalaw kahit saan. Bago pa makasagot ang kahit sino, nangalit ang nangunguna, maagap at mabaksik ang boses. Nasaan si Marco? Kung magtago pa siya, mababali ang tuhod. Parang namuwak ang buong pamilya ko. Si Marco ay nagsulok ng ilang hakbang, ang likod ay tumampo sa mesa, namutla ang muha. Ang mapanghamon at makulit na pakikitungo niya mula kaninang umaga. Ay, nawala ng buo sa lugar nito ay puro takot lamang ang narakdagan sa katawan ng isang taong napitagan na sa dingding. Nagurong ang malabi niya, nagiyak na ang bibig. Paumanhin, ilang araw pa lang, makakahanap na akong pera. Bago pa matapos ang salita, ngumisi ang isa sa tatlong tao, sa likod iniluwa ang chewing gum sa sahig, nagsalita. Anong ilang araw? Hiniram mo ng mahigit 300,000, ngayong kasama na ang interes ay halos 500 na. Akala mo kawanggawa kami. Sa kwarto, bigla na nagulat ang aking anak at sumiga. Ang iyak niya ay tumagos sa magulo at naputol na bahay, nagpabantay sa akin ng buo. Halos kusanglub akong lumakat sa harap. Nakatayo sa pagitan ng sala at ng pintuan ng kwarto. Lumikha ako ng akwat sa pagitan nila at ng lugar kung saan naroroon si Carla at ang aking anak. Si Carla ay hawak ang bata sa dibdib, putla ang mukha, nakatangkilik sa gilid ng higaan. Nanlalaking ang mga mata sa gulat. Hindi ako lumingon, ngunit sa iyak lang nga aking anak at sa nanginginih na pagsusonga. Asawa ko nang humampa sa likod ng bata. Alam ko na ang isang bagay. Hindi ko maaring payagan ang mataong iyon na humakbang pa kahit 1 sentimetro. Nilinggo ng nunguna ang buong sala, ang tingin niya ay dumaan sa mga magulang ko, kay Marco na nakukulong sa sulok, at pagkatapos ay tumigil sa akin. Marahil dahil sa kabuwang gulo na iyon, ako lang ang nananatiling nakatayo ng tuwid at normal ang pahinga. Sinabayan niya ngang tingin, ikaw ang kapatid. Sinabi nila na ikaw ang magbabayad. Hindi ako agad sumagot. Ngumisi siya. Sabi nila suki ka sa pagbabayad para sa kanya. Tumingin ako ng diretso sa kanya, malamig ang boses. Ang umutang ay siyang nagbabayad. Ngumisi siya ng malamig. Pakniting ang isang taong sanay na magpagiyak ng iba na parabang ang takot ngang tao ay isang libangan. Pamilya kung hindi makbabayad, sama-sama ang magtitiis. Habang nagsasalita, dahan-dahan niyang pinalo ang helmet sa palat, ang tingin ay lumukso sa direksyon kwarto. Ang kilos na iyon ay nagpaalap ngang dugo ko, ngunit nanatili pa rin akong tahimik. Kung magalit ako ngayon, ang unang madadamay ay ang asawa at anak ko.
Si tatay sa oras na iyon ay talagang ibinaba na ang lahat ng pagmamataas. Lumingon siya sa akin mabilis ang boses, lantat na ang gulat. Daniel, maksain ka na, kung hindi mo sagipin ang kapatid mo, masasama ka rin. Nang marinig ko iyon, kakaibang karamdaman ang dumausdos sa aking gulugot, hindi eksaktong sakit, hindi galit malamig. Lamig ng isang tao na sa wakas ay nakita ng malinaw ang sariling posisyon sa paningin ng ibang tao. Kagabi pa nila pinag-usapan ang pagpilit kay Charla na ilabas ang titulong bahay. Ngayon kaagad na dumating ang mapumunta para mangolekta, ang unang sinabi nila sa akin ay mag-sign ka pa rin. Walang nagtanong kung natakot ang asawa at anak ko, walang nag-alala sa batang iyon na umiyak na malamang ay matatandaan ang gulo. Sa isip nila ay iisa lang ang bagay, paano nila makukuha ang aking pirma para mapalabas si Marco. Lumingon ako kay tatay sa unang pagkakataon sa aking buhay. Nagsalita ako sa kanyang salitang kahit ako mismo ay parang may nabigat sa dibdib. Kung sagipin ko siya, sino ang magsasagip sa asawa at anak ko? Ang mga salitang iyon ay bumaksak na natahimik ang buong sala ng isang sandali, kahit ang tatlong nagpunta para mangolekta ay napahinto ng sandali. Tulad ng hindi nila inaasahang sa gitnang kumukulo na sitwasyong ito ay may taong magtataas ng ganyang tanong. Nagbukas ang bibig ni tatay, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsabog si nanay. Nagmadali siya ng isang hakbang, magulo ang buhok, pula ang mamata, nagsisigaw ngang mataas. May utang ka sa pamilya na ito. Kailangan mong bayaran. Ang mga salitang iyon ay napatala sa akin ng tunay. Hindi dahil ganap na nagulat ako, kundi alam ko na sa likod nito ay may napakalalim at napakasakit. Isang bagay na sa loob ni maraming taon ay pinananatili nila sa kanilang sarili, hindi kailanman inilabas ng hayagan. Lumingon ako kay nanay, naging matalas ang tingin. Anong utang ko? Humihinga ng mabilis si nanay, pataas pababa ang dibdib tulad ng lahat ng pinipit na inis at galit sa loob ng maraming taon ay nakakaroon ng pagkakataon na mapalabas. Pagkatapos ay sumigaw siya ng tuwid sa aking mukha, nanginginig ang boses ngunit matalas ang bawat salita. Ampon ka kung wala kami. Malamang ay namatay ka na sa kalsada noong bata pa. Ngayon na oras na para magbayad ng utang. Parang nahulong ng bomba sa tahimik na bahay. Malinaw ko na narinig si Carla sa kwarto na humitit ng malakas. Patuloy ang iyak ng anak ko, ngunit ang iyak na iyon ay parang itinulak ng malayo. Nagbubugah ng ingay ang aking ulo. Ang salitang ampon ay hindi isang ganap na lihim para sa akin. Nalaman ko iyon ilang taon na ang nakakaraan. Natuklasan ko ng hindi sinasadya sa pamamagitan ngang lasing na kamag-anak sa isang handaan, naktipon ako ngang bawat piraso at naunawaan na mag-isa. Ngunit mula nang malaman ko hanggang ngayon, walang ni isang tao sa pamilya ang nak-confront sa akin tungkol diyan. Tahimik si. Ako rin ay tahimik. Pinili kong manatili, piniling gampanan ang papel ko, pinili kong tratuhin bilang kapamilya. Naisip ko na kung mabuting mamuhay ako ng maayos, sa isang araw ay wala nang mahalaga kung ampon o tunay. Pala ang matakot ko ay mali. Ngayong kailangan nila ngang isang taong papawiin ang kasalanan ngang sarili nilang anak, biglang inalis ang tabing ng walang habag. Lahat ng pagsisikap, pagtitiis, at sakripisyo ko sa loob ng maraming taon pala ay maaring ibaluktot sa iisang pangungusap. Ngayon na oras para magbayad ng utang. Nakatayo akong walang imik habang tinitignan si nanay, pagkatapos ay tumingin kay tatay, kay Marco, at sa tatlong taong nakatayo sa gitna ng sala. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ng higit kaysa dati. Ang humaharap na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay bumabagsak na sa pinakakailaliman ng lahat ng kapaitan, kawalan ng katarungan, at kalkulasyon na matagal na nilang itinago. Pagkatapos ng salita ni nanay, parang inagaw ng hangin ang buong sala. Tumigil ang tatlong taga-kolekta. Nagtitinginan mula sa mukha ko hanggang sa magulang ko, tulad ng isang bagay na mas kawili-wili kaysa pera ang nakaamoy nila. Mabilis na humihinga si Marco, walang tigil na naglilingon ang mga mata. Marahil ay hindi rin niya inasahang ganyan ang gawin ngang kanyang ina sa oras na ito. Sa kwarto naman, hawak ni Carla ang bata ng napatula. Kahit hindi ako lumingon,
Alam ko sa sandaling iyon ay titigil pa ang luha niya sa gulat. Ilang segundo lamang akong nanatiling tahimik. Ilang segundo lang. Pagkatapos ay ngumiti ako ng kaunti. Isang maliit na tawa hindi malakas, hindi mapanuyang ngunit napakatuyo hanggang kahit ako ay nagulat sa sarili. Umangat akong tingin kay nanay. Wala nang kahit anong ekspresyon sa wakas, nabanggit na. Nagalit si nanay. Marahil ay inaasahan niyang mabigla ako, tatanggihan, magagalit, o hindi man lang ay magiging puti ang mukha ko. Ngunit hindi ako iyon. Hindi dahil hindi ako nasaktan kundi ang sakitang ito ay tagal ko nang nilunok. Basta hindi ko inasahang ang huli sa lahat ng itinago ko ng kaunting kagalingan para sa kanila ay gagamitin nila ngayon bilang kutsilyo laban sa aking lig. Lumingon ako sa kwarto. Nakatayo pa rin si Carla sa pintuan, putla ang mukha, mahigpit ang labi. Tumingin ako sa kanya, bumaba ang aking boses, mabagal ngunit malinaw ang bawat salita. Alam ko ito mula pa noon, hindi ko lang inisip, nagagamitin nila ito bilang dahilan para piliting harapin mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Carla habang tinitingnan ako, sa loob ng mga mata niya ay hindi lamang pagkagulat, may isang malalim na pagiyak din. Marahil ngayon niya naunawaan kung bakit maraming beses akong nanahimik ng labis sa harapan ng mga mapang-abusing salita ng magulang ko. Kung bakit palagi akong nag-ako kahit malinaw na ako ang nagbubuhat ng buong bahay. Lumingon akong muli sa harapan, tumingin ng diretso sa tatlong tao. Noong 10 taon gulang ako, namatay ang matunay na magulang ko sa aksidente ng truck sa highway. Dinala ako rito. Mula nun, nanirahan ako sa bahay na ito. Tinanggap ng maging ama at ina ang dalawa ninyong ito. Tinanggap na maging kuya si Marco. Kumain sa isang hapag. Natulog sa isang bubong. Nagpunta rin sa paralan ng may apelidong Santos tulad niya. Hindi ko kailanman iniwasan ang katotohanan iyon, at hindi rin ako nagahiyang ampon ako. Huminto ako ng sandali, patuloy ang kabak ng boses ko. Nagahiya ako ay ngayon lamang nang ang nga taong nang angkin sa akin bilang pamilya ay siya na ring nagbanggit nito para siraan ako. Marahil sa sandaling iyon ay napaktanto ng buong sala na hindi ako nagagalit ng kusang loob. Hindi lamang nalaman ko ang isang shocking na lihim. Alam ko ito mula pa matagal at pinili ko ring tumahimik ng matagal. Kaya ang bawat salita ko ngayon ay hindi salita ngang isang batang nabigla, kundi salita ngang isang taong napaktiya-agaan ng labis. Nakita ng lahat. At ngayon ay hindi na handa pang magtiis pa. Nagpatuloy ako, hindi naalis ang tingin sa mamagulang ko. Sa nakaraang maraming taon, palagi akong nagsisikap ng doble, triple ang iba. Nag-aral ako ng hindi nagpapatalo sa iba kundi sa pakiramdam ko ay kailangan kong maging mas mahusay para maging karapat-dapat na manatili sa bahay na ito. Nagtrabaho ng maaga, nagpunta sa construction site sa malayo, tinanggap ngang mabibigat na trabaho, nagtatrabaho sa gabi. Lahat ay dahil naisip ko na bilang ampon, mas marapat akong maging magalang at mapagpasalamat. Tuwing may kita ako, regular akong nagbibigay ng pera sa bahay. Kung may kailangang ayusin sa bahay, ako ang humawak nito. Kung nagkagulo si Marco, tahimik akong nag-aako. Kahit nang nawalan ng trabaho siya at humiga-higa sa bahay. Ang nagbabayat ng kuryente, tubig, pagkain, gamot para kay tatay, at panustos para kay nanay, ako pa rin. Nang rinig akong huminga si nanay ng malakas, parang gustong sumagit ngunit hindi ko siya pinahintulutan. Ngunit habang lumalaki ako, lalo kong naunawaan na ang bawat kabutihang loob sa bahay na ito ay may kondisyon. Ngumiti ako ng mapait. Nang bata pa pinalaki kita, kaya dapat ka ring maging maayos. Nang lumaki na, lahat ay kailangang ibigay sa kuya mo. Nang nagtatrabaho na kumikita ka na, kaya ibigay mo sa tahanan. Tumingin ako ng diretso kay nanay. Naisip ko na bahala na lahat ng pamilya ay may pagpabor sa isa. Basta mabuting mamuhay ako. Sa isang araw ay ituturing nila akong tunay na anak. Pala ay nakamali ako. Sa puntong iyon ay hindi na kaya ni nanay na panatilihing umiyak. Biglang umangat ang ulo niya, mapanganib na tingin, maasim ang boses hanggang sa halos lantat na ang katotohanan. Hindi ka anak namin.
Naturaw na ang kayaman ngay para kay Marco para sa sino pa. Kumikita ka ibigay mo sa amin. Iyan ang tama. Pinalaki ka namin ng ganito. Bakit hindi kami makakaroon ng karapatang humingi muli? Bawat salita ay tulad ng asido na inihagis sa aking mukha. Wala nang natitirang patong ng kagalangan, wala ng ama-anak. Wala nang pagmamahal ngang. Kapamilya iisa na lang ang natira. Katotohanan. Ako ay isang investment na kailangang kumita para sa sariling anak nila. Nang malinaw na sinabi ni nanay ang lahat, hindi na rin kailangan ni Marco na magpanggap pa. Sumigaw siya puno ngang inis at kasakiman. Nanirahan ka rito. Kumain ng pakain ng bahay na ito sa lupngang. Maraming taon ngayon kailangan kong tulong. Obligado kang magbigay. Sino ka sa tingin mo? Kung wala ang mga magulang ko noong araw, maaring namatay ka na sa kalsada. Lumingon ako sa kanya. Sa sandaling iyon, malinaw kong nakita, sa mukha ng lalaking 1 taon lang, ang nakakatanda, sa akin, walang ni isang tanda ng pagpapahalaga ng kapatid iisa lang. Inggit, pagsasamantala, at kasakiman na nakpalaim ng ganon kalalim hanggang itinuturing na natural ang lahat ng aking nagawa. Isa-isa kong tinitiknan mula kay Marco, kay nanay, hanggang tumigil sa tatay. Tahimik si tatay. Ang katahimikan niya ngayon ay mas nakakakili kaysa sa sigawong dalawa. Dahil ibig sabihin nito ay sumasang-ayon siya, tinatanggap niya ang lahat. Hayaan niyang magsalita ang kanyang asawa ng ganon. Hayaan niyang sumigaw ang sariling anak niya ng ganon, ibig sabihin. Sa puso ni tatay, iyon lang ang lugar ko. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Mabigat tulad ng bato ang masalita pala sa lupngang maraming taon. Kita lang ako na may binti. Walang sumagot, marahil ay walang makalaban. Lumingon ako papunta sa 3 tao na nakatayo sa sala. Ang aking mukha sa sandaling iyon, kahit ako ay hindi alam kung gaano ito kalamigas, alam ko lang na ang boses ko ay panatak at pantay. Naunawaan ninyo? Ang utang ay sa kanila. Kung may gusto kayong sabihin, sabihin sa tamang tao. Pagkatapos inigay king salita, nanachili ang gisala sa isang gipinto na mahigipit tulad inigay na kabanati na kuwerdas. At mula sa katahimikang iyon, alam ko na katatapos ko lang na tunay na putulin ang nananatiling ugnayan na matagal ko nang pinananatili sa pamamagitan ng huling pag-asa. Naputol ang hangin sa sala. 3 sa mga taga-kolekta ay naktitignan. Marahil ay hindi nila inasahang sa usapin ng pera ay may lumabas na ganyang tagong pagkadama. Ngunit ang ganitong uring tao, hindi sila nakmamalasakit sa tama o mali. Hindi sila nakpapabusi sa pakikiningang buhay ngang kapamilya, pra o isang dalhin. Ang isa sa kanan ay mawalan ng pasensya. Tinapik niya agad ang manggas ni Marco, inilabas siya sa gitnang sala. Ang lakas ng hila ay nagpatigil kay Marco. Tumampo ang hita sa gilid ng mesa, malakas na tug. Bago pa siya makabawi, sigaw ng isa sa mga tao sa harapan niya. Tapos ka na bang manggulat? Walang pera ngayon ay may isang darating kasama sa amin. Namutla si Marco, ang mapanghamon at makulit na pakikitungo mula kanina ay nawala sa isang kisap. Lumingon siya kay Marco habang nanginginig na alis ang lakas. Pakiusap, ilang araw lang, hahanap akong paraan. Hindi pa matapos ang pangungusap, isa sa mga tao sa likod ay ngumisi ang salitang sa 600,000 piso mo, kasama na ang interes ay halos 1 milyon na ngayon. Sa tingin mo ba ay kawanggawa kami? Sa kwarto ay nagulat ang aking anak at malakas na umiyak. Tumagos ang iyak sa magulo sa bahay, na putol ang aking isipan. Alos natural na ang kilos, ko nilapit ko ang sarili at nakatayo sa agwat sa pagitan NG sala at NG pintuan NG kwarto. Lumika ako, NG layer, sa pagitan NG grupo at NG lugar ni Carla at NG aming anak. Si Carla ay yakap ang bata sa dibdib, putla ang mukha, nakatangkilik sa gilid ng higaan, nanlalaking ang mga mata. Hindi ako lumingon, ngunit sa iyak lang aming anak at sa pagpindot ng asawa ko sa likod ng bata na nanginginig, alam ko na hindi ko maaring hayaang humakbang ang grupo ng kahit kalahating hakbang pa. Nilinggo nang nangunguna ang buong sala, ang tingin niya ay tumalon sa mga magulang ko, kay Marco na nakukulong, at pagkatapos ay huminto sa akin. Marahil dahil sa lahat ng gulo, ako lang ang nakatayo ng tuwid at may normal na pahinga. Tinapik niya, kapatid ka?
Sabi nila ikaw ang magbabayad para sa kanya. Hindi ako agad sumagot. Ngumisi siya. Pamilya naman kung may utang. Sama-sama rin ang naktitiis. Habang nagsasalita ay dahan-dahan niyang pinalo ang helmet sa palat ang tingin ay lumukso sa direksyon ng kwarto. Ang kilos na iyon ay nakpaalap ng dugo ko ngunit nanatili pa rin akong wala sa galaw. Kung magalit ako ngayon, ang unang madadamay ay ang asawa at anak ko. Si tatay sa oras na iyon ay talagang ibinaba na ang lahat ng pagmamataas. Lumingon siya sa akin mabilis ang boses, lantat na ang gulat. Daniel, maksain ka na. Kung hindi mo sagipin ang kapatid mo, masasama kayo. Nang marinig ko iyon, kakaibang karamdaman ang dumausdos sa aking gulugot, hindi eksaktong sakit, hindi galit malamig. Lamig ng isang tao na sa wakas ay nakita ng malinaw ang sariling posisyon. Kagabi pa nila pinag-usapan ang pagpilit kay Carla na ilabas ang titulong bahay. Ngayon kaagad na dumating ang mapumunta para maensyansi, ang unang sinabi nila sa akin ay maksain ka pa rin. Walang nagtanong kung natakot ang asawa at anak ko, walang nakaalala sa batang iyon na umiyak na malamang ay tatandain ang gulo. Sa isip nila, ay isa lang ang bagay paano nila makukuha ang aking pirma para mapalabas si Marco. Lumingon ako kay tatay, sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagsalita ako sa kanya nga, salitang kahit ako, mismo ay parang may nabigat sa dibdib. Kung sagipin ko siya, sino ang magsasagip sa asawa at anak ko? Ang mga salitang iyon ay bumaksak na natahimik, ang buong sala ng isang sandali kahit, ang tatlong taga-kolekta ay napahinto. Tulad ng hindi nila inaasahan. Nakbukas ang bibig ni tatay ngunit bago pa siya makapagsalita, naksabok si nanay. Nakmadali siya ng isang hakbang, magulo ang buhok, pula ang nga mata, nagsisigaw ng mataas. Muli niyang binanggit ang ampon bilang sandata. Narinig ko muli ang mga salita ngunit ngayon ay hindi na ako suntok sa tiyan. Tumingin ako sa kanya at bago pa dumating si tatay nagbitaw ako ng isang pangungusap. Ang taong kararating pa lang na umayos ay kaagad na nagtataas ng kutsilyo sa iba. Sa tingin mo ba ay bata pa rin ako gaya noong una? Napatigil si tatay. Ngunit si nanay ay hindi na nagpigil, nakmadaling lumapit. Hinawakan ng mahigpit ang aking kamay at hinila papunta sa mesa. Ang kabilang kamay niya ay naktutulak ng balpen sa aking dibdib. Magsign ka na. Magsign ngayon. Kung hindi ka magsign, huwag kang magtampo. Nanginginig ang boses niya, mapula ang mamata ni Marco. Wala na siyang pagpipigil, hindi na siya na kunwaring nananakit o umiyak. Sa harapan ko ngayon ay isang babaeng handang itulak ako sa bangin basta masagip ang sariling anak. Kinuha ko ang kamay ko ngunit mahigpit pa rin ang hawak niya. Nahulog ang balpen sa mesa at gumugulong. Isa sa tatlong tuo ay nakatayo ng nakakawit ang mga kamay, ang mukha ay nakangisi tulad ng nononot ng palabas. Si Marco naman ay hawak ng isa sa gitna ng sala, magulo ang buhok, pula ang mata, paulit-ulit siyang sumisiga. Maksin ka na, gusto mo bang makita akong dalhin palabas? Bawat sigaw niya ay lalong nakpapayangang anak ko sa kwarto. Iya ang bata, sigawng matatanda, ingayng mapaa, halong pahinga, nagsabay-sabay lahat at naging isang malaking kaguluhan na parang sasabog ang ulo. At sa eksaktong sandaling iyon, lumabas si Charla, yakap pa rin ang bata, ang batang malakas na umiyak hanggang naging mapula ang mukha. Isang kamay na kumakandong sa ligngang ina. Putla ang mukha ni Charla na mumukatkad ang mga mata sa iyak kanina ngunit hindi siya umatras kahit isang hakbang. Tumilapon siya ng tuwid sa gitnang sala na punong sigawng lalaki nakatayo malapit sa akin, pagkatapos ay nagsalita, nanginginig pa rin ang boses ngunit malinaw ang bawat salita. Hindi maiksin si Daniel. Sabay-sabay na lumingon ang buong sala sa kanya. Si nanay ang unang nagulat, parang hindi makapaniwala na ang asawa na sa loob ng maraming buwan ay tahimik lamang, nagtitiis, at laging nakayukot ang ulo ay ngayon ay nagpapakita ng ganitong lakas. Si tatay, nakaluhot pa rin sa sahig, ay umangat din ng gulat. Si Marco ay nag-isang kilay at ang tatlong tao ay tumingin kay Carla ng may kamangha-mangha, tulad ng hindi nila inasahan na sa ganitong magulo at gusot na bahay ay may isang babae pang tatayo ng ganito. Hinikpit ni Carla ang hawak ng bata at umangat ang mukha ng tuwid. Ang mga mata ay tumingin kay tatay at nanay. Ito ang unang
Pagkakataon na nakita ko ang asawa ko na tumingnan sila ng ganon. Walang pag-iwas, walang pagyukot, walang pagsasalitang may takot. Nanginginig siya alam ko dahil ang magabisik na humahawak sa bata ay pati. Nanginginig ngunit nagsalita pa rin siya ng mabagal. Tulad ng sinasambit ng lahat ng pinipit na damdamin na nilunok. Niya sa loop ng maraming buwang, nakalipas. Hindi siya may utang sa kahit sino. Ang may utang ay ang sariling anak ninyo. Ang masalitang iyon ay tulad ng isang sampal na tuwirang ibinato sa muka ng aking buong pamilya. Nakbukas ang bibig ni nanay ngunit walang lumabas na tunog. Si tatay ay natumibay. Sumigaw naman si Marco malakas ngunit ang boses ay wala ng dating kapangyarihan. Ako naman ay tumingin sa asawa ko at sa dibdib ko ay parang may nakpuga ng maigting. Hindi ito habak, ito ay pagmamalaki at sakit. Pagmamalaki dahil ang babaeng palaging nagtitiis ay sa wakas ay naglakas loob na magsalita ang isang makatarungang pangungusap para sa sariling asawa. Sakit dahil kailangan pa palang dumating sa ganitong pagkakataon bago siya napilitang maging ganyang lakas. Sa sandaling iyon, napakamaliwanag ng isang bagay sa aking isipan. Kung aataras pa ako kahit isang hakbang hindi, lang ako ang mawawalan ng lahat. Ang babaeng yakap ang bata sa tabi ko ngayon ay kasabay din na mahahatak pababa. At ngayong pagkakataon na ito ay hindi na ako maaring aataras pa. At ngayon, hindi na ako ataras pa. Yumukot ako ng bahagya para ilayo si Carla at ang bata sa aking likod. Hindi tinanggal ang mga mata sa 3 taong nakatayo ng humarang sa sala. Ang nangunguna ngayon ay wala na ang dating mababang hitsura ngunit puno pa rin ng kalkulasyon ang mga mata. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa mga papel na nakapatak sa mesa. Tumingin kay tatay na nakaluhot pa rin sa sahig at sa wakas ay ngumiti ng nakiling. Talagang masaya ang pamilya ninyo. Pero wala kaming oras para manut ng palabas. Sa madalit sa binasaan ang pera. Hindi ako agad sumagot. Marahil ang katahimikang iyon ang siyang pinaka nakakatakot kaysa sa lahat ng sigaw. Dahan-dahan akong kumuha ng cellphone sa bulsa ng pantalon, isang napakatahimik at napakakalmanteng kilos. Marahil iyon mismo ang kalmante ang siyang nagpapaalala sa tao ng higit pa sa sigaw. Pinindot ko ng mabilis, dinampot ang cellphone sa tainga at nagsalita ng maiksi. Pakidating sa amin ngayon. May bagay na kailangang linawin sa bahay. Hindi ako nagtagal sa paliwanag, hindi rin napaligoy-ligoy. Pagkatapos magsalita, binaba ang cellphone at inilagay sa mesa. Kinikidat ng nangunguna ang mata. Sino ang tinawag mo? Tumingin ako ng diretso sa kanya. Isang taong makakapagsalita sa inyong papel at panulat. Ngumiti siya ngunit ang ngiti ay hindi na ganun katibay tulad ng dati. Habang naghihintay, halos huminto ang pahinga ng buong bahay. Hawak ngang grupo si Marco sa gitna ngang salapawis siya ng buo. Si nanay ay nakatangkilik sa mesa. Maputi ang mga kamay na humahawak sa punong silya. Nakatayo naman si tatay ngunit ang mukha ay tulad ng isang taong bigla na inalis ang lahat ng lakas. Hindi pa lumipas ang 10 minuto nang may narinig na tunog ang motorsiklo sa labas ng bakod. Pagkatapos ay isa pa, sumunod ang malakas na yuyog magahagbang na papasok. 2 lalaki na may uniforme ngang pulis ang barangay ang dumating diretso papasok sa sala. Kilala ko ang naunang dating, siya ang barangay tanod na nag-aasikaso sa aming lugar. Maraming beses na naming nakita sa ngapulong ngang kapwa. Pagkakita sa uniforme, kaagat na nakbago ang kulay ngang mukha ngang 3 taga-kolekta. Wala na ang dating malakas na paktayo. Umurong sila ng kalahating hakbang, naktitiknan ang mga mata ng punong ingat. Tiningnan ng pulis ang sala ng isang bilok mula sa mukha ngang bawat isa hanggang sa mga papel sa mesa. Pagkatapos ay tanong ng maikli. Ano ang nangyayari? Hindi ako napaligoy. Hinila ko ang silya at tinipon ang lahat ng inihandang gabi. Inilapak sa mesa sa harapan niya. Kopya ng bank statement na may pulang marka sa bawat kinaaltasang halaga. Cellphone na nakabukas sa video, si nanay na humahawak ng aking cellphone. Kasama ang recording kagabi. Naitinago ko habang pinag-usapan nila ang pagpilit kay Carla na ilabas ang titulo NG Bahay para sa kolateral at ang pagpilit sa akin para mag-sign NG Garantilla. Isa-isang inilabas ko ang bawat piraso. Ang boses ay hindi malakas ngunit malinaw ang bawat salita.
Nagre-report akong paknanakaw nga ari-arian at paksasapilitan ngang pirma ngang dokumento ng laban sa batas. Titigil ang buong sala maririnig lamang ang pahinga at ang mahinang iya ngang aking anak sa kandungan ng ina. Kinuha ngang pulis ang bank statement at binuksan ang video. Naging seryoso ang mamata niya. Ang kaniyang kasama ay humakbang ng lapit. Si tatay ang unang nagsalita ngunit hindi na ito ang boses ng dating nag-utos kundi boses ng isang taong bigla na inalis ang lahat ng takip. Ikaw! Nag-report ka sa pulis. Tiniknan niya ako ng napalayo tulad ng hindi makapaniwala. Lumingon ako sa kanya malamig ang tingin hanggang kahit ako mismo ay nagulat. Itinuro sa akin ng tatay na mabuting mamuhay. Ngayon ginagawa ko lang ang tama. Ang pangungusap na iyon ay tulad ng kutsilyo na pumutulin ngan lahat na natitira sa amin. Napaupo si nanay nanginginig ang labi ngunit walang makita. Si Marco naman ay naksimulang manghinik ng tunay wala ng siha, wala ng paktuturo, wala ng pakamit ng pangalang kuya. Bigla siyang humakbang ng isang hakbang pula ang mga mata, paos ang boses. Daniel, Daniel, pakiusap na kamali ang kuya, naging hangal. Huwag mong palabiglahin ito, pakiusap. Hindi na ako tumingin sa kanya. May ilang paginaing dumating ng huli na sinabi nang hindi dahil alam na ang pagkakamali, kundi dahil makikita na ang daan na papasok sa kanya, na humihirap ng husto. Lumingon ako sa pulis nagpatuloy ng pagsasalita malinaw ang bawat salita. Bawat transaksyong ito, linawin kung sino ang gumagamit ng aking cellphone, sino ang tumatanggap ng pera, at linawin din ang pagpapiliti sa akin na mag-sign ng garantiya para sa utang na hindi ko. Huminto ako ng sandali pagkatapos ay tinuro ang 3 tao na nakatayo sa gilid ng mesa. Kasama rin diyan kung paano nanggaling ang utang na ito, kung paano sila nakbanta gusto ko ring may rehistro ito. Nakita nga nangunguna na mabilis na nagbabago ang sitwasyon wala na ang dating matapang na hitsura. Nagumpalat siya. Nagpakitang kalmante pumunta lang kami para mangolekta, walang sinasaktan, walang sinisira, may utang, ay pumunta kaming kumuha. Ganon lang. Tinatapunan siya ng pulis ang mahabang tingin pagkatapos ay nagtatanong ng papel, pangalan, kung sino ang nagpautang. Nakurong ang sagot ng tao malinaw na ayaw niyang madadampi pa. Sa wakas ay nakita nga nangunguna na hindi na maginhawa ang sitwasyon pinahandaan niya ang dalawa pa at umatras sa pintuan. Bago umalis ay lumingon siya at itinuro ang daliri kay Marco mababa ngunit maririnig ng lahat sa bahay. 3 araw na lang kung wala pa ang pera, babalik kami. Pagkasabi, ay mabilis na lumabas ang 3, mas mabilis kaysa nang pumunta sila. Naksara ang pintuan ngunit ang 3 araw pa lang ay nanatiling nakabitin sa bahay tulad ng sintas na nagtatali. Pagkatapos na lumabas sila, hindi nagaan ang hangin sa lupngang bahay kundi tuluyang gumuho. Si tatay ay nakatayo tulad ng nabato, ang mamata ay nakadikit sa mga papel sa mesa. Napaupo si nanay nanginginig ang 2 kamay ang mapak-arogante at masaklap na hitsura sa nakaraang ilang, buwang nawala ng, buo ang natitirang tanging, diyan ay lantat na gulat ng taong itinulak sa sulok na walang makatakasan. Si Marco naman ay bumaksak sa sofa nakayukot ang 2 kamay ay iyakap sa ulo wala ng lakas pang sumiga pa. Nilinawng pulis ang ilang bagay na kailangang gawin pagkatapos pinalagay na walang ibang dapat gumalaw sa mga papel at naitalaan ang maiksi kong salaysay. Sumasagot ako ng maiksi, may sapat na impormasyon, walang dagdag. Mula simula hanggang katapusan ay hindi na ako lumingon pa kay tatay, nanay o kay Marco. Dahil naintindihan ko na may mga bagay na lumampas na sa hangganan ng maaring ayusin ng ilang paliwanag. Nang umalis na ang 2 pulis, muli ang sala ay nahulog sa katahimikan. Ngunit ngayon ay hindi na ito ang katahimikan ng pakalkula at pagmumukmok. Ito ang ganap na pagbagsak. Lumingon ako nakatayo pa rin si Charlaron na yakap, ang bata pula ang mga mata ngunit wala na ang gulat kanina. Lumapit ako sa harapan niya bumaba ng husto ang boses ko maikling ngunit tiyak. Mag-ayos na tayo ngang gamit. Hindi na tayo mananirahan dito. Pagkasabi ko niyon, hindi nagtanong si Carla hindi rin nanatiling natigilan tulad ngang dati. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Napakaliit na tango ngunit sa sandaling iyon.
Naunawaan ko na ang asawa ko ay napagod na ng husto at hindi na gustong humawak pa ng kahit anong bagay sa bahay na ito. Pumasok ako sa kwarto, kinuha ang maleta na nakalagak pa rin sa sulok no cabinet. Binuksan, at tahimik na tiniklop ang damit no bata muna. Ilang maliit na kasuotan, ilang tuwalyang gatas, ilang garapon ng gamot para sa laknat, ilang latang gatas na gamit pa. Si Charla naman ay nagipon ng kaunting damit ng mag-asawa. Walang masyadong sinabi ang tunok lang, nang nagbubukas at nagsasarang zipper, kumakalansing na plastic bag, at ang paminsan-minsang paktahol ngang bata sa kandungan ng ina. Sa sala, nakatayo pa rin sina tatay, at nanay nakatayo pa rin si Marco. Walang pumigil. Walang maayos na sinabi. Marahil dahil pagkatapos ang lahat ng nailantad, alam na rin nila na walang salitang sapat para pigilin akong umalis. Nang hinila ko na ang maleta papunta sa pintuan, isang beses akong lumingon sa sala pa rin ang pareho nitong sofa, pa rin ang basa-basang mesa, pa rin ang dingding na saluk ng maraming buwang pag-uwi ko ay lagi kong nakikita. Sa kaibahan ay, hindi ko na naramdaman na iniwan ko ang aking bahay parang lumalabas na ako sa isang lugar na matagal ko nang sinubukang tawaging tahanan. Inangat ko ang maleta, binuksan ang pintuan si Carla ay sumunod sa likod ko, nayakap ang bata. Ganun kami umalis walang dagdag, walang paglingon, walang pagsumbat o iyak pa. Ang pintuan ay naksara sa likod namin. Nang napakahinahon ngunit sa loop ng aking puso ay may isang bagay na parang tunay nang nakputol. Pagpanawk sa sasakyan, umupo si Carla sa passenger seat mahigpit ang yakap sa bata ang ilawng kalsada ay dumaan sa bintana at lalong nakpapalawik ngang pamumutlang kanyang mukha. Nakabit akong seatbelt, sinimulang ang makina ngunit hindi nakmadali. Sa loop ngang sasakyan ay nanahimik ng matagal pagkatapos ay lumingon si Carla na sakal ang boses. Nagsisisi ka ba? Ang tanong na iyon ay nagpahinto sa aking kamay sa manibela. Naintindihan ko kung ano ang tanong niya hindi nagsisisi sa pag-alis sa bahay na iyon kundi nagsisisi dahil itinulak na ang lahat sa punto na hindi na maaring ibalik sa pagitan ko at ng lumang pamilya. Tumingin ako ng tuwid sa harapan dahan-dahang umiling. Hindi ako nagsisisi. Sinabi ko iyon at naramdaman ng lalamunan ko ang pagtigil. Lumingon ako sa asawa nagsalita ng mas mababa. Nagsisisi lang ako dahil pinabayaan kang magtiis ng ganyon katagal. Yumukot si Charla 2 linya ngang luha ang bumaba. Ngunit ngayon ay hindi na ito luha ngang sakit o kawalan ngang lakas. Ito ay tulad ng huling pata na nahuhulog, pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-angat ng lubhang higit sa lakas. Nang gabing iyon, nagupa akong maliit na apartment malapit sa tanggapan ng isang kakilala. Isang kwarto lang maliit na sala, isang lumang ref at simpleng set ng kahoy na muebles. Hindi maluwag, hindi maganda, hindi makikita ang bahay na maraming taon ko ring pinagsikapan. Ngunit kakaibang bagay, nang makapasok ako ron, mas madali akong huminga. Sa unang pagkakataon pagkatapos napakaraming buwang nakalipas, wala na ang pakiramdam na pagkagising at pagpasok ay kailangang hulaan kung sino ang manghihimasok ngayon kay Carla, sino ang nahihintay para humingi ng pera, sino ang may binabalak na pang-alaborahin sa lahat. Inayos ko ang manipis na kumot sa kama para mahigaan ni Carla habang hawa ang bata sa gitna. Ang batang pagod sa iya ay mabilis na nakatulog. Naupo si Charla sa tabi humihigpit ang yakap sa bata habang naglilingon sa paligid ng bagong kwarto. Nagluto ako ng tubig inihanda ang isang tasangang mainit na gatas para sa kanya. Pagkalagay sa mesa, naramdaman ko na ang aking mabalikat ay napakapagod. Pagod dahil buong araw na nakabanat tulad ng pisi. Ngunit sa pagod na iyon ay may isang kahinahinalanggaan na matagal na akong hindi naramdaman. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang gumawa ngang mas detalyado ang pulis. Bank statement, video, oras ng transaksyon. Pagkatapos ay ang utang ni Marco lahat ay unti-unting nailantat. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang magiging hantungan ng lahat ng ito ngunit alam ko ng isang bagay, ang katotohanan ay nalagay na sa mesa. Wala nang makakapagpilit sa akin na pabilisin. Isang kamay ang nagtutulak habang ang isa ay umiyak at nakukuwento ngang kabutihang loob. Sa lumang ilang araw na yon, maraming beses na tumunog ang aking cellphone. Minsan ay tawag ni nanay, minsan ni tatay. May mga beses na tawag ni Marco sa simula ay pagawe.
pagkatapos ay pamanik, pagkatapos ay pagdaing at pagkukuwento. Hinihiling sa akin na isaalang-alang ang pamilya at bumalik para pag-usapan. Tinitignan ko ang ilaw na ina-on at ina-off ng screen. Maraming beses ngunit hindi na ako sumasagot. Hindi dahil nagagalit ako. Sa totoo lang ng sandaling iyon ay wala na akong lakas para magalit. Ngunit naintindihan ko kung malambot loop na naman ako at bumalik sa lumang ikot. Ang unang mabibigo ay parin ang asawa at anak ko. May ilang gabi na ang bata ay maaga ang tulog at si Carla ay nag-impis ng damit ng bata. Nakatayo ako sa tabi ng tahimik tinitingnan ang dalawa nila. Maliit ang kwarto, malambot ang gintong ilaw. Sa labas ng bintana ay may tunongang, nga sasakyan sa malayo at tunongang, aso na nagbabahaw mula sa kahit saan. Lahat ay normal na normal. Ngunit ang puso ko ay naramdamang katahimikang kakaiba. Bigla kong naunawaan ang isang lugar na tinatawag na tahanan ay hindi kailangang malaki, maganda, o mahal. Minsan ay ang lugar lamang kung saan ang babae mo ay hindi na kailangang umiyak ng tahimik. Ang anak mo ay hindi na nagigising sa takot sa siga. Sapat na iyon. Lumingon ako kay Carla na kayukot. Siya habang inaayos ang higangang, bata ang buhok. Ay bumaksak sa pisngi pagod, ang mukha ngunit hindi na ganun kabanat tulad ng dati. Marahil hawak ko ang kamay ngang asawa ko. Umangat siya at tumingin sa akin. Nagsalita ako ng napakahinahon parang natatakot na magising ang bata. Ang aming tahanan ay 3 taon na lang. Hindi siya nagsalita, kumibot lang ng kaunti ang hawak ng kanyang kamay sa akin. Sa eksaktong sandaling iyon, ang batang nakatulog ay kumindat, ang maliit na kamay ay walang malay na dumampi sa aking daliri. Napakaliit na damping ngunit nagpalambot na puso ko. Salup ngang, maraming taon ay, palagi kong naisip na kailangan kong magsikap na panatilihin ang isang bagay na tinatawag na utang na loob. Kailangan kong magtiis, bumahat, umatras para maging karapat-dapat sa mga salitang pinalaki mo. Ngayon lamang naunawaan ko ang utang na loob, kung mayroon man ito ay hindi pisi para itali ang iyong sarili. Hindi rin dahilan para gawing kagamitan para sa kasakiman at pagpabor. Ayaw kong magsalita ng mataas na salita, ayaw ko ring gawing tama ang aking sarili at mali ang lahat ng iba. Isa lang ang nararamdaman ko. May mga bagay na kapak nakaraan na naiintindihan ng tao kung ano ang tunay na dapat panatilihin. May mga taong hindi ipinanganak para maging katabi mo magpakailanman, ngunit may mga taong kapag naglakas loob kang ipagtanggol sila ng isang beses, sila ang magiging tunay mong pamilya.